master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1001 hanggang 1010. Kabanata 1001, Pagpatay sa isang tao gamit ang hiniram na kutsilyo, President Radcliffe. Thud. Pagkaalis ng lahat ng tao sa silid, lumuhad si third brother ng Leopold family sa harap ni Otis Radcliffe, umiiyak ng mapait, "Pasensya na, hindi ko kilala si Desmond Martin." "Ayos lang." Yumuko si Otis Radcliffe at ngumiti sa kanya, "Si Desmond Martin ay si Desmond Martin, at ikaw ay ikaw. Kahit na magkaibigan kayo, sa huli ay hindi kayo ang parehong tao, di ba?" Ang gayong nakaaaliw na mga salita ay nagbigay daan sa third brother ng Leopold family na medyo makapagpahinga. Hanggat hindi siya namatay, kahit ano ay kakayanin. "Salamat, Pangulong Radcliffe. Mula ngayon, umakyat man ako ng mga bundok ng mga kutsilyo o bumaba sa mga kaldero ng langis, tiyak na gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan." Agad niyang idineklara ang kanyang katapatan. Ngayon kahit isang hanggal ay nakikita na si Otis Radcliffe ay mayaman at makapangyarihan. At siya ay lubos na mapagpasyahan sa kanyang mga aksyon, ang pagiging boss ng Gonzales City ay sandali lamang. Kung siya ang unang pumili ng mga panig, tiyak na makakakuha siya ng bahagi ng cake sa hinaharap. "Ito ba ay isang biro, o seryoso ka?" Samando si Otis Radcliffe sa upuan, naka-cross legs, nakangiting pinagmamasdan siya. "Patay seryoso. Ako, ang ikatlong kapatid ng Leopold family, ay handang ialay ang aking buhay para sa batang Radcliffe." Naramdaman ng ikatlong kapatid ng pamilya Leopold na kumirot ang kanyang puso at nagmamadaling tumangala, nagsasalita ng may katapatan. "Good, may hihingin lang akong favor sa'yo." Masayang sabi ni Otis Radcliffe. "President Radcliffe, sabihin mo lang." Sa pag-iisip tungkol sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan na si Desmond Martin, ang ikatlong kapatid ng Leopold family ngayon ay nasa matinding gulat. Ang Otis Radcliffe sa ngayon ay ganap na nagbago, hindi nagpapakita ng awa sa pagpatay. Siya ay desperado na gumawa ng isang impresyon, upang buksan ang pahina sa pangyayaring ito. Actually, hindi naman big deal. Naglabas si Otis Radcliffe ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang dibdib at inilagay sa kanyang bibig. "Payagan mo ako." Ang ikatlong kapatid ng Leopold family ay nanginginig na naglabas ng isang lighter mula sa kanyang sariling bulsa, sinusubukang sindihan ang sigarilyo. Hindi ako naninigarilyo ng sigarilyong sinindihan ng patay, malas." Tumawa si Otis Radcliffe, at agad na pinasa ni Thomas Pendleton ang apoy. "Patay na tao." Nang marinig ang mga salitang ito, ang ikatlong kapatid ng Leopold family ay nanginig at nagsimulang mag-isip ng galit na galit. Dapat ba niyang basagin ang lambat sa isang do-or-die struggle? O dapat ba siyang magpumiglas sa desperasyon? Hindi siya papayag na sumuko. Walang gustong mamatay. Alam kong hindi ka nasisiyahan at iniisip mo pa ang tungkol sa isang sitwasyong talo-talo. Huminga ng malalim si Otis Radcliffe ng kanyang sigarilyo, at nagpakawala ng usok, ngunit itong batang Kensington na nasa tabi ko, ay maaaring padalhan ka bago ka pa man lang kumilos. Itinuro niya ang kabataang nakasuot ng puting suit sa tabi niya, na mahinang nagsabi, "Mapalad kang nasaksihan ang husay ng iyong Kensington bago ka mamatay." Sa sandaling binigkas ang mga salita. Ang kabataang nakasuot ng puting suit ay iniunat ang kanyang kamay at dahan-daang gumawa ng isang grabbing motion sa hangin. Basag. Nabasag ang baso sa mesa sa tunog. Kasunod nito, ito ay naging alikabok. Ang ikatlong kapatid ng Leopold family ay natulala na nanood, bumagsak sa lupa na parang bowl ang impas. Kawalan ng pag-asa. Napuno siya ng kawalan ng pag-asa. "We are friends, after all. Kung gagawin mo ang bagay na ito para sa akin, kaya kong alagaan ang iyong pamilya. Kung hindi, hahayaan ko lang kayong lahat na magkabalikan." Mula sa simula hanggang sa wakas, si Otis Radcliffe ay nagpapanatili ng isang walang pakialam na kilos. Walang galit na makikita, walang galit.
Kahit, walang indikasyon na may balak siyang pumatay. Tulad ng pakikipag-chat sa isang matandang kaibigan, napagpasyahan na niya ang buhay at kamatayan ng third brother ng Leopold family. Ikaw, ang ibig mong sabihin ay, ang ikatlong kapatid ng pamilya Leopold ay inangat ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa, pinamamahalaan ang isang mapait na ngiti, hayaan ang kalamidad ay hindi umabot sa aking pamilya. Anong pinagsasabi mo? Tumayo si Otis Radcliffe at tinapik ang kanyang balikat, magkaibigan tayo, hindi ba tamang gawin ang tumulong sa pag-aalaga sa iyong pamilya? Salamat, paos na sabi ng third brother of Leopold family. Hindi siya nagbitiw, ngunit kahit na hindi siya nagbitiw, ano ang magagawa niya? Isang tao ang namatay, at isang buong pamilya ang mananatiling ligtas. Wala siyang choice. Ito ang plano, gusto kong mabangga mo ang kapatid ko sa tamang sandali, at pagkatapos kumuha ka ng kutsilyo at patayin siya. Tandaan, peke ang iyong kutsilyo, ngunit siguraduhin na ang kutsilyo na ibibigay mo sa kanya ay napakatalam. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin, ngunit kailangan ko ang photographer na kunan ng pagkakataong patayin ka ng kapatid ko. Pabalik-balik si Otis Radcliffe sa silid, ang isang kamay ay nasa bulsa at ang isa ay may hawak na sigarilyo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tumayo siya sa harap ng third brother ng Leopold family at walang pakialam na nagtanong. Naiintindihan ko. Tumanggaw si third brother ng Leopold family, namumula ang mukha. Ito ay isang pagpatay ng proxy. Ang hindi ko lang maintindihan, President Radcliffe, bakit ba kayo mag-abala sa ganitong pagkana? Hindi ba mas madali kung papatayin ko lang siya sa isang saksak? Sa harap ng gayong mga pag-aalinlangan, si Otis Radcliffe ay bihirang gumugol ng oras upang sagutin ang isang tanong para sa isang patay na tao, minsan ay may sinabi sa akin ang aking bayaw. Sinabi niya na ang kamatayan ang pinakamahusay na pagtakas, at ang pamumuhay ay maaaring maging mas malupit kaysa mamatay. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Muling tumanggaw si third brother ng Leopold family. Bumalik ka at i-enjoy ang huling gabi mo kasama ang iyong asawa at anak. Kinawayan siya ni Otis Radcliffe, pinapanood ang pag-alis ng third brother ng Leopold family. Sa private room, 3 lalaki na lang ang natira. Otis Radcliffe, Harrison Sterling, Thomas Pendleton. Pendleton. Tumangala si Otis Radcliffe kay Thomas Pendleton na nakatayo sa kanyang harapan. Magkaibigan ang dalawa, fair weather friends. Bago pa alisin si Otis Radcliffe sa Gonzales City, palagi niyang kasama si Thomas Pendleton at ang iba pa. Ngayong naging sarili na niya, hinanap niya muna ang mga dating partner niya. Darnell Lopez, todo tay nga ako. Si Thomas Pendleton ay hindi natakot kay Otis Radcliffe. Isa siyang aso, napakatapat. Kung okay lang sa iyo, ano ang tingin mo sa kapatid ko? Gagawa ba siya ng mabuting asawa para sa iyo? Nakangiting sabi ni Otis Radcliffe. Hindi ako mangangahas. Imposibleng isipin na may kaugnayan ako sa iyo sa pamamagitan ng kasal. Mabilis na umiling si Thomas Pendleton. Ayos lang, iniisip kong palamutihan ng kulay berdeng sombrero ang ulo ng aking bayaw. Kung tutuusin, ang pinaka-nakakahiya sa isang lalaki ay iyon. Bago ko ipadala ang aking kapatid na babae sa bilangguan, maaari ko ring gamitin siya sa huling pagkakataon. Pagkasabi noon, inilagay ni Otis Radcliffe ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at tumayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas sa gabi. Ang tinatawag na night view. Isang itim na kalawakan kung saan ang mga kumikislap na ilaw ay pinatay ng dilim. Kung sinabi ni Darnell Lopez na okay lang, okay lang. Nakangiting sabi ni Thomas Pendleton, paano ito, may ilang lalaki muna akong aasarin siya, at kapag tama na ang pagkakataon, ako na ang papalit. Paano iyon tunog? Sa pagsuporta sa kanya ni Otis Radcliffe, wala siyang kinatakutan. Sa isip ni Thomas Pendleton, si Julius Reed ay isang matigas na tao. Walang koneksyon, walang tunay na kakayahan. Reckless lang. Lahat kasi ng nalalaman niya tungkol kay Julius Reed ay galing sa bibig ni Otis Radcliffe. Magaling, gusto ko kung gaano kakatalino. Lumingon at nakasandal sa windowsill, nakangiting sinabi ni Otis Radcliffe, kung hawakan mo ito ng maayos, hahayaan kitang makipaglaro kay Itay Huntington. Talaga, sa pagbanggit ng Itay Huntington, nagliwanag ang mga mata ni Thomas Pendleton.
Sa buong Gonzales City, sino ang hindi gustong matulog kasama si Itay Huntington? Siya ay kilala bilang ang pinakapamosong balo sa paligid. Gumagalaw ang kanyang lalamunan, puno ng pananabik ang kanyang mga mata, gagawin ko ang aking makakaya. Panigurado, hey, tapos na. Lagi kong tinutupad ang mga pangako ko. N0, S Omicron. Magsaya ka sa kapatid ko, at pagkatapos ay padadalhan kita ng isang balo. Tinapik ni Otis Radcliffe si Thomas Pendleton sa balikat at kinawain siya, sige, huwag mo akong biguan. Huwag kang mag-alala. Si Thomas Pendleton, namumula ang mukha sa excitement na parang nasa stimulant, ay mabilis na umalis sa pribadong silid. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, tumayo si Harrison Sterling at tumingin kay Otis Radcliffe, may punto ba ito? Si Julius Reed ay hindi ordinaryong tao, walang silbi ang mga maliliit na panlilinlang na ito laban sa kanya. Siyempre alam ko na mahirap saktan siya. Pero, gusto ko lang siyang kasuklaman. Sabi ni Otis Radcliffe, tumawa ng malakas, puno ng hindi maipaliwanag na kasiyahan ang kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1002 ang manugang ng North Sea, talaga. Tumango si Hendrik Kensington matapos marinig ang mga salita ni Otis Radcliffe, nakakasuklam nga ang mga ganyang trick. Hinamak niya ang gayong mga taktika, ngunit hindi iyon nangangahulugang minamaliit niya ang mga ito. Hanggat maaari nilang maapektuhan ang kaaway, sila ay mahusay na pamamaraan. Young Kensington, nabalitaan ko na ang iyong Kensington family ay magsasagawa ng martial arts tournament. Binabati kita ng maaga. Inalis ni Otis Radcliffe ang kanyang walang galang na kilos at nagsalita ng mas seryoso. Ito ay walang iba kundi ang aking ama ay gustong magpakitang gilas, ito ay hindi kinakailangan, sabi ni Hendrik Kensington, nanginginig ang kanyang ulo ng walang magawa. Sa level ko, matagal na akong walang pakialam sa lahat. Sa puso ko, tanging ang landas. Pero iba sila, kamakailan lang ay magulo ang sitwasyon sa Five River Province, at gusto ng Kensington family na gamitin ang momentum ko para palitan ang Leopold family bilang dominanteng puwersa, na naging boss ng Five River Province. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay. Nakatingin ito sa isang singsing. Isang singsing na diamante. Ngunit ang hiyas dito ay hindi mabibili ng salapi. Ang batang Kensington, sa iyong edad na nasa 30-30, ang maging isang grandmaster ay isang maliit na pahayag na sasabihin minsan sa isang milenyo na talento, sabi ni Otis Radcliffe, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Labis na paggalang, wala sa dating kadalian at kawalang interes. Si Hendrik Kensington ay miyembro ng Kensington Family of Five River Province, at si Theodore Kensington, na may mga paaralan ng martial arts sa lahat ng dako, ay kanyang tiyuhin. Bilang isang bata, napansin ng pamilya Kensington ang talento ni Hendrik Kensington. Sa pamamagitan ng paggastos ng malaking halaga at paghila ng mga string, nagawa nilang ipadala siya upang mag-aral sa ilalim ng isang master. Pero sinong makakaalam na hindi lang kakaiba ang talento ni Hendrik Kensington, maging ang kanyang bloodline ay pambihira. Hindi naisip ng pamilyang Kensington na pagkatapos ng 300 taon, isa pang kababalaghan ang lilito sa kanilang angkan. Ilang siglo na ang nakalilipas, ang isang ninuno ng pamilya Kensington ay isang henyo na nagtatag ng kanyang sariling paaralan. Ito ay tiyak para sa kadahilanang ito na pinahahalagahan ng pamilya Kensington ang lakas ng militar. Nagawa ni Theodore Kensington na ipalaganap ang kanyang martial arts school sa buong Five River Province dahil din sa kadahilanang ito. Ngunit pagkatapos na namatay ang henyong iyon, ang pamilya Kensington ay walang kahalili. Pagkatapos ng mga siglo ng paghina, ang pamilya Kensington ay umasa pa rin sa pamana na iniwan ng kanilang mga ninuno upang mapanatili ang kanilang kaluwalhatian hanggang ngayon. Noong siya ay 10 taong gulang, si Hendrik Kensington ay natuklasan ng isang roving master mula sa Sioux sect at agad na kinuha upang maging isang inner sect disciple. Ang kanyang abnormal na bloodline ay napakaangkop para sa pagsasanay ng martial arts. Maging ito ay explosive power o comprehension, nalampasan niya ang mga henyo na iyon. Sa wakas, sa edad na 33, ang Sioux sect ay namuhunan ng napakaraming pagsisikap at mga mapagkukunan, pati na rin ang hindi mabilang na mga kayamanan at mga halamang gamot, upang sa wakas ay gawin siyang young master. Bagamat nasa ibaba lang siya ng sky ranking,
bagamat naabot niya ang threshold ng antas ng Grandmaster. Ngunit sa ganoong edad, ibinigay na oras, ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan. Pauwi na siya mula sa kabundukan ng Shu patungo sa Five River Province na nakilala niya ang isang Elder Victor mula sa North Sea. Pagkatapos ng ilang oras ng negosasyon, pumayag si Hendrik Kensington na makipagtulungan sa North Sea. Ngunit kung ano ang ipinangako ng North Sea, walang nakakaalam. Gayunpaman, ayon sa mga alingawngaw, ang prinsesa ng North Sea ay personal na namagitan at handang pakasalan si Hendrik Kensington kapalit ng pakikipagtulungang ito. Wala akong pakialam sa makamundong reputasyon, sabi ni Hendrik Kensington, nakatingin sa singsing na brilyante sa kanyang kamay euro, isang kayamanan mula sa North Sea. Ang mga alingawngaw ay sinabi na ang hiyas na ito ay minsang pinalamutian ang korona ng Everton Davenport. Lahat ng bagay sa mundo ay walang kabuluhan sa akin. Tama na. Ang isang taong tulad ni Young Kensington, saan man siya magpunta, ay itinuturing na may karangalan. Ang pera at kapangyarihan ay walang kahulugan sa iyo. Umaasa ako para sa iyong tulong sa paglalakbay na ito sa Gonzales City, sabi ni Otis Radcliffe na papuri mula sa likuran. Ang aking bayaw ay napakalakas din. Nabanggit ng prinsesa na maaaring nakarating na siya sa estado ng Grandmaster. Dito, si Otis Radcliffe ay tumawa ng masama, sino ang mag-aakala, ang isang basura na nanatili sa aking Radcliffe family sa loob ng 3 taon, ay biglang mag-transform sa isang dragon. Sa pag-iisip sa mga nakaraang taon, kinasusuklaman ni Otis Radcliffe ang kanyang sarili dahil hindi niya pinatay si Julius Reed ng mas maaga. Ngunit muli, kung iisipin, kung napatay niya si Julius Reed noon, magiging second-generation rich kid na lang siya ngayon. Sa karamihan, mamanahin niya ang Radcliffe Group, na mas kaunti kumpara sa kanyang sitwasyon ngayon. Marahil ay mas mabuting hayaang mabuhay si Julius Reed. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Grandmaster, Hendrik Kensington snorted disdainfully, I hardly think so. Naniniwala ka ba na ang mga Grandmaster ay napakamura, na matatagpuan sa lahat ng dako? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong dumaan sa lahat ng problemang ito gayong madali ko naman siyang mapatay sa isang haplos ng aking kamay. Sa pag-iisip pabalik sa pag-uusap nila ng mga elder, palagi niyang nararamdaman na may mali. Hindi kaya ayaw akong pakasalan ng prinsesa at sadyang nagpapalipas ng oras. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagbaba nito, ang North Sea ay ang North Sea pa rin. Minsan naisip ni Hendrik Kensington na ibinigay sa kanya ni Baylor Davenport ang singsing na iyon hindi lang dahil naging Grandmaster siya sa murang edad. Ito ay higit pa dahil pinahahalagahan niya ang kapangyarihan ng Sichuan School na nakatayo sa likuran niya. Ang Sichuan School, isang sekta na may 1,000 taong pamana. Maraming mga alagad, at mga Panginoon na kasing karaniwan ng mga ulap. Ang isang tulad ni Hendrik Kensington ay bahagi lamang ng isang sangay ng Sichuan School. Wala siyang karapatang pumunta sa main hall. Ngunit sa loob ng 10 taon, aanyayahan siyang maglakad doon sa sikat ng araw. Upang matugunan ang mga Paragon na iyon. Kahit ngayon, alam na ng main hall ang pangalang Hendrik Kensington. Ngunit kailangan pa ring sundin ang mga pamamaraan. Sa pagkakaroon ng suporta ng Sichuan School, ang pagpapanumbalik ng The North Sea ay walang alinlangan na makatipid ng oras at pagsisikap. Ngunit mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Baylor Davenport, nabihag na si Hendrik Kensington. Sa panahong iyon, magiging manugang na siya ng The North Sea at isa ring elite ng Sichuan School. Hindi ba siya nasa posisyon na utusan ang hangin at ulan? Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga elder sa pagsasabi sa kanya na maghintay sa ngayon at huwag gumawa ng anumang aksyon. Pinagsama-sama ang impormasyon na kanyang nakalap, tila ang North Sea ay may ilang mahalagang kayamanan sa mga kamay ni Julius Reed. Pinadala ka ng prinsesa sa Gonzales City para hanapin kung ano. Tumingin si Hendrik Kensington kay Otis Radcliffe at nagtanong. Si Otis Radcliffe ay isang piraso ng chess na personal na sinanay at inilagay ng prinsesa. Kaya sinabi, N-O-N-G-O, S Omicron. Matapos gumugol ng maraming oras sa pamilya Radcliffe at maunawaan ang mga relasyon sa loob ng pamilya, iniligtas niya si Otis Radcliffe sa pinakamababang punto nito. At pagkatapos ng pagsasanay na impyerno, ang malamig at walang awa na Otis Radcliffe ngayon ang resulta.
Ang batang Kensington ay dapat na mas malinaw tungkol sa bagay na ito kaysa sa akin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang magiging manugang ng The North Sea. At ako, isa lang akong sangla. Sinabi ni Otis Radcliffe na nakayuko at tumawa, inutusan lang ako ng mga elder kung ano ang dapat kong gawin, nang hindi ibinunyag kung ano talaga ang kayamanan. At saka, sa pagkakaalam ko, kahit ang iyong master ay hindi alam iyon. Siya ay likas na mausisa at natural na naghahanap ng impormasyon. Ngunit ang alam niya ay limitado. At hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Kung mas marami ang nakakaalam, mas maaga siyang mamatay. Ito ay parang isang uri ng tunay na kayamanan. Tumanggo si Henrik Kensington, nagsimulang mag-isip-isip ang kanyang isip kung anong uri ng kayamanan ang maaaring napakahalaga sa mga taong North Sea. Nitong mga ilang araw, baka kailangan kong bumalik sandali. Gustong ipagdiwang ng aking pamilya ang Englandi para sa pagkakaroon ng isang henyo na tulad ko, kahit na nag-iimbita ng mga tao mula sa mundo ng martial arts, nakakasakit ng ulo. Naiintindihan ko, kung wala dito, maaaring magpatuloy ang iyong Kensington sa iyong kaganhawahan. Walang pakialam na nagsalita si Otis Radcliffe. By the way, balita ko bumalik na rin ang lolo mo sa Gonzales City. Nagkita na ba kayong dalawa? Biglang tanong ni Henrik Kensington. Hindi pa. Nagulat ako na hindi pa patay ang lolo ko. Bukas na lang siguro ako uuwi para tingnan ang matanda. Pinunasan ni Otis Radcliffe ang kanyang mga templo gamit ang kanyang kamay. Noon, I almost caused his death. Medyo nakakahiyang pag-usapan. Pero kailangan ko siyang makita. Pagkatapos ng lahat, lolo ko siya, at may utang akong kabayaran sa kanya. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tumanggo si Henrik Kensington at tumalikod na para umalis. Samantala, sa lumang tirahan ng Radcliffe, si Zaid Radcliffe, nakasuot ng pajama at nakasuot ng reading glass, ay may hawak na photo frame. Marahan niyang hinaplos ang larawan niya at ng isang matambok na babae sa tabi niya, pagkatapos ay biglang ngumiti ng makamulto at sinabing, kung papatayin ko siya, masisisi mo ba ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1003, Pagtitipon ng mga Grandmaster katatapos lang magbuka ng umaga. Sa pasukan ng 5-State International Building, daan-daang tao na ang nagtipon. Ang panahon ng unang bahagi ng tagsibol ay palaging nagdadala ng mga bagzo ng malamig na hangin. Kahit nakakot ang mga taong ito, ramdam pa rin nila ang lamig. Sa kalagitnaan ng gabi, ang Gonzales City ay nakakita ng pabagzo-bagsong ulan. Ang lupa ay basa-basa, at nakatayo sa mga suburb tulad ng sa 5-State International, naaamoy ng isa ang halimuyak ng lupa. Buksan mo ang pinto, may naiinip na sumigaw. Ang paggising ng maaga ay nakababa na ng kanilang immunity, at kasabay ng nakakatusok ng buto na simoy ng tagsibol, lahat ay nanginginig sa lamig. Bilisan mo at buksan mo ang pinto. Papasukin mo kami. Kung hindi mo kami papasukin sa lalong madaling panahon, baka sirain lang namin ang pinto. Lahat ay nagsasalita ng kanilang isip, sumisigaw ng malakas sa gate. Ang ilang mga tao, na hindi na makayanan ang malamig na hangin, ay nagmamadaling bumalik sa kanilang mga sasakyan. Binuksan nila ang mga heater. Ngunit mas maraming tao ang piniling maghintay sa pasukan. Para saan ang ingay? Lumabas sa guardhouse ang on-duty na security guard at sumilip sa kanyang relo, alas 5 pa lang, wala pang ang 6. Magsisimula tayo sa trabaho sa alas 8:30, at bumukas ang mga pinto sa alas 6:30, hintayin mo ito. Pagkasabi noon, bumalik ang gwardya sa guardhouse, halatang hindi nasisiyahan. Pagod siya sa night shift. Pagkalabas niya ay nanginginig na siya sa lamig, at namumuo na ang sama ng loob. Bukod dito, malinaw na ang mga taong ito ay dumating upang magdulot ng kaguluhan. Normally, wala pa sila dito pagsapit ng alas 10. Buksan mo ang pinto. Gusto naming makita si Itay Huntington. Nang makitang lumabas at bumalik ang gwardya, nagalit ang mga tao sa labas, papasukin man lang kami. Ito ang aming kumpanya, hindi ba? Ngayong nakatayo na tayong lahat sa pintuan, sinasadya mo bang ipahiya kami? Ang lahat ng mga taong ito ay mga lokal na negosyante mula sa Gonzales City, hindi masyadong mayaman, bawat isa ay nagkakahalaga lamang ng ilang milyon. Wala silang masabi sa anumang desisyon.
Ngunit sa lahat ng nangungunang negosyo ng Gonzales City ay bumaling sa Otis Radcliffe, ang pagbabago sa pamunuan ng alyansa sa negosyo ay halos tapos na. Sa makatuwid, ginamit sila bilang mga pawn para pumunta sa five-state international at magdulot ng gulo, na naglalayong ipahiya si Itay Huntington. Walang sino man ang makapag-aakala na si Otis Radcliffe, na dati ay naging malungkot gaya ng isang nawawalang aso, ay, sa loob ng ilang buwan, ay magiging isang bituing negosyante. Ang mga asset sa kanyang mga kamay ay mas nakakagulat sa kanila. Ngayon, halos lahat ng residente ng Gonzales City ay naniniwala na si Otis Radcliffe ang kanilang kinabukasan. Ang kanilang pag-asa, President Radcliffe, dapat ba natin silang direktang pumasok? Sa loob ng isang sedan, umupo si Otis Radcliffe sa backseat, bahagyang nakapikit ang mga mata. Isang kumot ang nakatikip sa kanyang mga binti. Palaging naka-on ang aircon sa sasakyan, at tila nakatulog si Otis Radcliffe. Hindi na kailangan. Nang marinig ang mga salita ng kanyang empleyado, itinaas ni Otis Radcliffe ang isang kamay at marahang kumaway, "The best is yet to come." Bakit pa minamadali kung nasa winnable position na tayo? Don't forget, si ate ang General Manager ng Business Alliance. Ngayon, magtatrabaho siya para sa akin, at lubos kong inaabangan ang eksenang iyon. Tama ka, President Radcliffe. Tumango ang empleyado sa front seat at sinabing, "Naabot mo na ba ang Wilson Group?" "Not yet," laging palihim ang Wilson Group. Nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga elder, ngunit wala pang balita sa ngayon. Kumbaga, wala ang chairman ng Wilson Group, kaya walang pagmamadali sa harap na iyon. Dahan-daang iminulat ni Otis Radcliffe ang kanyang mga mata at tinitigan ang five-state international building na wala pang 100 metro ang layo, at mahinang nagsalita, "Ngayon, ang tanging hadlang sa pag-secure ng alyansa ay ang Wilson Group." May hawak silang makabuluhang ugoy. Tulad ni Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, lumiit na siya na parang pagong, hindi nang ahas na kumilos. Kalahating taon na ang nakalipas, wala man lang siyang karapatan na dito. Nakuha sa kanya ang yaman ng kanyang pamilya, bali ang kanyang mga paa, at naka-wheelchair na lang siya, nakasunod sa kanyang lolo, depende sa hitsura ng ibang tao. Ngunit ngayon, matapang siyang papasok, tinatamasa ang paggalang ng libo-libo. May naghanda pa nga ng isang malaking poster na malapit ng i-plaster sa Five-State International Building. Sa oras na iyon, nakatayo lamang sa pintong ito, makikita na ng isa ang kanyang matagumpay na imahe. Habang iniisip niya ang pagdating ng kanyang kapatid na babae at bayaw sa Five-State International, habang nakatingin sa kanyang poster, isang ngiti ang hindi maalis sa gilid ng kanyang bibig. Ang mga kapalaran ay tumaas at bumaba, ganyan ang buhay. Sino ang mag-aakala na ang kapatid na minsan mong minamaliit ay magkakaroon din ng kanyang araw sa araw? Tinanggal niya ang kumot sa kanyang mga binti at hinampos siya ng malakas. Isang matinding sakit ang agad na tumama sa kanya. Nagising siya nito. Mabuti, napakahusay. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Otis Radcliffe. Kahit medyo mapatla ang labi niya. Ngunit kailangan niyang palaging paalalahanan ang kanyang sarili na ang kanyang binti ay nabali ng isang tao. Noong unang panahon, siya ay lubos na magulo. Lahat ng nawala sa kanya, ang mga kawalang katarungang dinanas niya. Ngayon, babawiin niya ang lahat. President Radcliffe, ikaw. Ang mga empleyado, nang makita si Otis Radcliffe na gumawa ng ganoong kilos, ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Para sa isang taong napakalupit sa kanyang sarili, pagdating sa kanyang mga kaaway. Hindi siya naglakas loob na isipin. Buzz. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Otis Radcliffe. "Young Master." Nang makita niya ang caller ID, sinagot niya ang tawag at mahinahong nagsalita. "Dapat mong tandaan." Sa kabilang dulo ng linya ng telepono, narinig ang malalim na boses ni Young Master, "Ang ating mga tao sa Gonzales City, lahat sila ay namatay sa isang gabi. At kalahating oras na ang nakalipas, si Mr. Dumating sa akin ang Asher Wind, malubhang nasugatan." Ano? Nang marinig ito, medyo nanginginig si Otis Radcliffe. "Mr. Si Asher Wind ay isang Grandmaster, ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa kakayahan ni Henrik Kensington, na maaaring makapinsala sa kanya. Mga Grandmaster, para silang mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng Unicorn.
Bagamat malakas si Hendrik Kensington, bagamat isa siyang henyong kabataan. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, hindi siya may kukumpara kay Windy Johnson. Ang huli, pagkatapos ng lahat, ay isang iskolar ng daan ng iskolar. Palibhasa'y tinuruan ng ilang kilalang dalubhasang iskolar ng daan ng iskolar, na napatunayan sa pamamagitan ng panitikan, nakapasok siya sa kaharian ng mga grandmaster sa loob ng ilang taon. Kung sa mga tuntunin ng karanasan sa labanan o sa kanyang pag-unawa sa universo, malayo siya kay Hendrik Kensington. On Zero, ang ganyang master, nasugatan talaga. Alam kong mahirap kang maniwala, hindi rin ako makapaniwala. Ngunit ang sugat kay Mr. Ang dibdib ni Asher Wind ay halos magbuwis ng kanyang buhay. Hindi pa rin naitago niyang master ang gulat sa telepono, ayon sa kanya, ang kalaban ay isang grandmaster, na may mas malaking kaharian. Puro martial arts master yan. Ang sabi, ang pangalan niya ay Rogan Harsh. Rogan Harsh. Tahimik na inulit ni Otis Radcliffe ang pangalang ito sa kanyang isipan. Ang maliit na Gonzales City, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may 3 Grandmaster. Narinig ko mula sa Elders Victor na ang iyong bayaw, iyon ay si Julius Reed, ay malamang na isang Grandmaster din. Dapat kang maging maingat at tandaan ang iyong misyon, itinuro ng iyong master sa telepono, basta kontrolin natin ang ekonomiya ng Gonzales City, kontrolin ang mga boss na iyon, kasing ganda ng pagkakaroon ng kontrol sa buong Gonzales City. Bukod dito, nakipag-ugnayan na ang Elders Victor sa Ridge family mula sa Five River Province, isang nakatagong kapangyarihan ng malaking kayamanan. Sa kanilang suporta, ang Wilson Group ay wala, magagawa mo ang iyong hakbang ng walang pagpigil. Naiintindihan ko. Pagkababa ng telepono, mahigpit na kumunot ang noo ni Otis Radcliffe. Ipinadala siya ng Elders Victor sa Gonzales City, hindi para harapin si Julius Reed, kundi para manalo sa mga maimpluwensyang tao doon. Tila, nais nilang linangin ang kanilang sariling puwersa sa Gonzales City. O sa halip, ang kontrolin ng buong Gonzales City. Ngunit ang eksaktong layunin, hindi niya alam. Tungkol naman sa pagiging Grandmaster ni Julius Reed. Naisip ni Otis Radcliffe na imposible ito. Kalahating taon lang ang nakalipas, ang kanyang bayaw ay wala pa ring silbi, kahit na sa isang pagkakataon ay nagkaroon siya ng isang pambihirang tagumpay, imposibleng maging isang Grandmaster sa ganoong kaikling panahon. Si Hendrik Kensington ay kakilakilabot, hindi ba? Maaari bang maging mas kakilakilabot si Julius Reed kaysa kay Hendrik Kensington? Sa sandaling ito, sa wakas ay bumukas ang mga pinto ng Five State International Building. President Radcliffe, pupunta tayo. Tanong ng bodyguard sa passenger seat. Lumabas ka, lakad tayo. Itinulak ni Otis Radcliffe ang pinto ng kotse at tumayo sa medyo mamasa-masa na kalsada. Ang lamig ng hangin sa tagsibol ay hindi sinasadyang ibinalot niya ang kanyang damit ng mas mahigpit sa kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1004, Pintuang Bundok. Habang pinagmamasdan ang mga mangangalakal na patuloy na pumapasok sa pintuan, si Itay Huntington, na walang tulog buong magdamag, ay lalong naging haggard. Nakatayo siya sa may bintana, nakadikit ang kanyang kamay sa kanyang noo, namumuo na ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa katunayan, mula nang bumalik sa Gonzales City, hindi siya nakakatulog ng maayos. Ilang araw na ring nakabalik si Otis Radcliffe. Mula sa unang araw ng pagdating niya sa Gonzales City, nangamba si Itay Huntington na may masamang mangyari. At gaya ng inaasahan, nagkatotoo ang kinatatakutan niya. Sa loob ng ilang araw, direktang binili ni Otis Radcliffe ang mayayamang negosyante ng Gonzales City, na naging dahilan upang sama-samang lumipat ng panig ang mga taong ito. Kahit na ang alyansa sa negosyo na pinamumunuan ni Itay Huntington ay nakapagdulot na ng kita ng maraming tao. Kahit na siya ay personal na lumipad sa kabisera upang makuha ang order ng Everyday Fresh Group, na i-maximize ang coastal advantage ng Gonzales City sa sukdulan. Ngunit, nang ihagis ni Otis Radcliffe ang mga stock ng banknotes sa harap ng mga taong iyon. Ang lahat ng iyon ay tila walang halaga. Ang alyansa na orihinal na nabuo ay bumagsak. Miss, anong dapat nating gawin? Tanong ng bodyguard niyang si King Kong. Nakikita niya na labis na nag-aalala si Itay Huntington tungkol dito.
Mula nang mabalitaan niyang babalik si Otis Radcliffe ay walang tigil ang pagsimangot niya. Maghintay tayo, sabay-sabay, sabi ni Itay Huntington na bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay, na tila pagod. Talagang hindi ko maisip kung paano si Otis Radcliffe, na ilang buwan na ang nakalipas ay tila isang binugbog na aso, nagawang baguhin ang kanyang sarili sa loob ng ilang buwan, naging isang negosyanteng may hawak na mahalagang yaman sa kanyang mga kamay. Siya ay nag-imbestiga, ngunit walang nakita. Si Otis Radcliffe ay nawala ng walang bakas sa loob ng maraming buwan, imposibleng matunten. Ang huling beses na nagpakita siya ay ang araw na bumalik siya sa Gonzales City. Tungkol sa kung saan siya nanggaling, kahit na ginamit ni Itay Huntington ang lahat ng kanyang koneksyon upang suriin, wala siyang nakita. Habang hindi niya alam, lalo siyang nag-aalala. Paano laruin ang laro nang hindi nalalaman ang mga barahan ng kalaban? Dapat ba nating hanapin si Julius Reed? Nag-aatubili na binanggit ni King Kong ang pangalan, marahil, baka may solusyon siya. Darating siya. Nag-alinlangan si Itay Huntington at lumingon kay King Kong, matutulog ako sandali, tandaan mong gisingin ako ng alas 8. Okay. Tumanggaw si King Kong at tumayo sa pintuan ng opisina ni Itay Huntington habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Sa kanyang pagbabantay dito, ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na pumasok at mang-istorbo. Pagkatapos ng lahat, ang 5 State International Building ay pag-aari ni Itay Huntington. At hindi pa nga oras ng opisina. Pagkapasok sa opisina, naghilamos ng mukha si Itay Huntington. Hindi siya natulog. Sa halip, inilabas niya ang kanyang makeup kit at nagsimulang mag-ayos ng makeup sa harap ng salamin. Nang makita niya ang sarili niyang mukha, medyo haggard dahil sa pagpupuyat magdamag, tila natarante si Itay Huntington. Handa siyang gumugol ng maraming oras sa paghahanda ng kanyang sarili. Just hoping to show her best side sa lalaking malapit nang dumating. Kuwait, dumaan ang mga bagyo sa Gonzales City. Ang Five River Province ay walang exception. Sa isang bundok, may biglang bumukas. Pagkatapos, ilang figure ang lumabas mula sa crack. Mister, naiintindihan ni Ridge ang higit na kabutihan. Talagang magsusumbong ako sa prinsesa ng totoo. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ka ng pagkakataon na makoronahan at mahirang bilang isang chancellor sa the North Sea. Ang babaeng may sombrerong kawayan ay nagsalita sa ilalim ng isang itim na belo, kami ay lubos na nagpapasalamat sa suporta ng Ridge family. Matanda Victor, masyado kayong mabait. Tumayo si Truman Ridge habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, bakas sa kanyang mukha ang kagalakan, ang paglilingkod sa prinsesa ay aking karangalan. Ngunit bilang Yannick Ridge, matanda na ako at ayaw kong makipagsapalaran sa the North Sea para maging bahagi ng mga kaguluhan. Umaasa lang ako na pagkatapos na maibalik ng prinsesa ang the North Sea, masisiguro niyang ang aking mga inapo ay mananatiling pinakamayaman sa Five River Province, kaya kung mamatay na kontento. Ang kanyang pinakamamahal na apo ay namatay sa kamay ni Julius Reed. Sa huling pagtatatag ng Boulevard League, umaasa siyang maghiganti, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipag-alyansa ang Skyfire sa mga dayuhang puwersa. Ang kanilang panloob na alyansa ay gumuho, at ang isyo ay naiwang hindi nalutas. Ngayon, ang mga nag-aangking elder ng the North Sea ay dumating na naghahanap sa kanya, na nagpapakita ng kakilakilabot na lakas, at muling pinasigla ni Truman Ridge ang kanyang pag-asa para sa paghihiganti. Naniniwala siya na ang mga elder ay tiyak na may kapasidad at kakayahan na alisin si Julius Reed. Ang pagbuhos ng pera sa layunin ay natural lamang. Pagkatapos ng lahat, ang Wilson Group ay itinayo ng mga sariling kamay ni Truman Ridge. Ngunit, bilang isang tusong matandang Sorrow, natural na hindi niya isisiwalat ang lahat, gusto niyang gamitin ang Wilson Group para suriin ang mga tao ng the North Sea. Siyempre, hindi rin niya ibinunyag ang relasyon nila ni Julius Reed. Para sa prinsesa, ang maliit na Five River Province ay hindi karapat-dapat na banggitin. Tumawa si Elder Victor. Kung matagumpay ang ating pagpapanumbalik, gagawin ko ang kalayaan na bigyan ka ng longevity elixir. Sa gamot na ito, ang mabuhay ng isa pang daang taon ay walang problema. Talaga, nagliwanag ang mga mata ni Truman Ridge. Nasa 70s na siya, wala sa tabi niya ang oras. Nang marinig na may gamot na kayang magpahaba ng buhay, agad na kuminang ang mga mata niya sa excitement.
Oo naman. Tumanggaw si Elder Victor. Mr. Ang pagpayag ni Ridge na tumulong ay katumbas ng pagpapahintulot sa amin na kontrolin ang sitwasyon ng Five River Province nang walang anumang pagsisikap. Ang gayong mabigat na gantimpala, na nagbibigay sa iyo ng mahabang buhay, ay nasa katwiran din. Hanggat nakuha nila ang Divine Dragon Tripod, makokontrol nila ang sikreto sa immortalidad. Ang kontrolin ng buhay ay ang pagkakaroon ng lahat. Sa oras na iyon, kahit na ang pinakamayayamang individual ay kailangang lumapit sa kanila, na nagbabayad ng pera para sa kanilang buhay. Pera, kapangyarihan, walang kabuluhan sa harap ng buhay mismo. Nagtataka pa si Elders Victor kung bakit hindi ginamit ng 10,000 Mountain Alliance ang kalamangan na ito para pamunuan ang mundo. Sa katunayan, paminsan-minsan ay sinubukan ni Julius Reed. Minsan niyang tinukso si Lola Zaihua sa lasa ng immortalidad. Hindi napigilan ang toksong makawala mula sa cycle ng reincarnation, kalaunan ay nagsimulang magplano si Lola Zaihua na kunin ang Divine Dragon Tripod para sa kanya. Ngunit ito ang mga bagay na hindi alam ni Elder Victor. Sa oras na iyon, siya ay tumatakbo, isang takas mula sa hustisya. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga, Elders Victor. Medyo nasa sabik si Truman Ridge. Siya ay umaasa na mag-iwan ng isang pamana ng kapalaran para sa kanyang mga inapo pagkatapos ng kamatayan. Ngunit hindi niya inaasahang mabubuhay pa siya ng 100 taon. I will take my leave. If there are matters in the future, you can contact me directly through him. Itinuro ni Elder Victor ang isang binatang nakatayo sa likod ng Truman Ridge at tumalikod para umalis. Sa loob lamang ng ilang hakbang, nawala siya ng walang bakas. Anong master? Tumibok ang puso ni Truman Ridge. Walang sino man ang makakalaban sa pang-akit ng buhay na walang hanggan. Lalo na yung isang paa na sa libingan. Bumalik tayo. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa gate ng bundok. Boom! Dahan-daang isinara ang gate ng bundok. Hindi masabi ng labas ng mundo na mayroon talagang malaking mansyon na nakatago sa loob ng bundok. Hindi nagtagal pagkaalis ni Elder Victor, lumitaw ang isang figure sa pasukan ng gate ng bundok. N0 si Omicron. Buksan mo ang gate. Mahinahong nagsalita ang tao. Ngunit, walang tugon. Buksan mo ang gate. Nagtaas ng boses si Julius Reed at dahan-daang inangat ang ulo para tingnan ang bundok na nasa harapan niya. Sino ba ang may lakas ng loob na maging mapangahas dito? Umalis ka agad. Isang malalim na tinig ang nagmula sa langit, na puno ng walang hangganang autoridad. Ayoko na ulitin ang sarili ko sa pangatlong beses. Whoosh! Biglang sumugod si Julius Reed, ang kanyang Great Round Mountain Knight Sword ay bumagsak sa bilis ng kidlat. Boom! Nabasag ang tarangkahan ng bundok, nagkalat ang mga durog na bato sa buong lupa. Thud! Isang katawan ang nahulog mula sa langit, bumagsak sa mga sirang bato. Noon lang, ito ang taong nakatayo sa tuktok ng tarangkahan ng bundok, sumisigaw ng mga babala. Ngayon, patay na siya. Hindi mabilang na beses binisita ni Julius Reed ang Ridge family. Alam niya ang bawat mekanismo, bawat gusali tulad ng likod ng kanyang kamay. Ang bundok na ito bilang isang libingan ay angkop para sa Truman Ridge. Pagtingin sa paligid, hinawakan ni Julius Reed ang kanyang ilong at naglakad sa maalikabok na hangin papunta sa looban ng Ridge family. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1,005 paghahanap na gising si Julius Reed at, matapos matiyak na nakatalukbong si Kella Radcliffe ng kumot, dumiretso siya sa bahay ng Ridge family. Dumating siya sa gate ng 6 ng umaga. Bumalik sa Five River Province, pinagtaksilan na siya ng Ridge family. Mula noong labanan sa Snowy Mountain, si Julius Reed ay walang pagpapaubaya sa mga taksil. Lalo na ang mga tulad ng Ridge family, na nakinabang sa kanyang kabaitan sa loob ng maraming taon, ngunit naisip pa rin na saksakin siya sa likod. Oras na para bawiin niya ang lahat ng naibigay niya sa Ridge family. Ang Wilson Group ay natutulog ng napakatagal, oras na para humakbang sa spotlight. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang pakialam si Truman Ridge sa paparating na panganib. Siya ay nahuhulog sa kagalakan ng pinahabang buhay. Kayamanan. Matagal na siyang nawala sa anumang konsepto nito. Dahil ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, mayroon na siyang mas maraming pera kaysa sa maaari niyang gastusin.
Ngunit ang pagnanais para sa buhay. Sino ba naman ang hindi gugustuhing mabuhay ng walang hanggan? Kahit na ang kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan ay bahagi ng kalikasan ng tao, sa harap ng kamatayan, lahat ay may likas na takot. Isang malakas na pagsabog ang nagpang-inig sa kanya. Anong nangyayari? Lumabas ka at tingnan mo. Ang tunog ay nanggaling sa direksyon ng gate. Ngayon lang niya nakita ang Elders Victor at hindi pa nakakaupo kahit 20 minuto bago may nangyari. Sa utos niya, mabilis na nagsilabasan ang ilang bodyguard. Ngunit nang makaalis na sila, walang bakas ng mga ito. Tingnan mo, iminuwestro niya ang kanyang mayordomo, bilasan mo. Napakatahimik ng lahat, bakit may mga tunog ng pagsabog? Malayo ang lugar na ito at napakatahimik. Zero no. S. Omicron. Parang tagong paraiso, hindi alam ng mga tagalabas na may malaking compound sa loob. Isang napakalawak na compound. Ang Ridge family ay napakayaman na kaya nilang maglabas ng bundok at magtayo ng mansyon sa ilalim, na nag-iimbak ng hindi mabilang na mga kayamanan. Makalipas ang kalahating minuto, papalapit ang mga yabag. Nalaman mo ba ang nangyari? Bumisita si Elder Victor sa alas 4 ng umaga, at medyo inaantok na ngayon si Truman Ridge. Siya ay nakakakuha ng mga taon at ang kanyang enerhiya ay hindi tulad ng dati. Nasuri na. Isang boses ang nanggaling sa pinto. Kung ito ay nasuri, pagkatapos ay sabihin. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, biglang tumangala si Truman Ridge. Tapos parang nakuryente ang katawan niya. Ang sumasagot ay hindi ang mayordoma na umalis kanina. Si Julius Reed iyon. Ikaw. Nang makita ang longsword sa kamay ni Julius Reed, tumutulo ang dugo, nakaramdam ng matinding takot si Truman Ridge. Mr. Reed, ikaw. Nawalan siya ng masabi. Mag-chat tayo. Klang. Inihagis ni Julius Reed ang dagwang longsword sa mesa, kinuha ang teapot, at nagsalin ng 2 tasa ng tsaa. Itinulak niya ang isang tasa patungo sa Truman Ridge at itinaas ang isa pa sa kanyang mga labi. Humigop siya ng malinaw. Ang pagbangon ng maaga at pagmamaneho ay talagang nauhaw sa kanya. Minsan, siya ay malaya sa makalupang pagnanasa. Hindi nakatali ng mortal na kabuhayan. Ngunit ang pamumuhay kasama si Keller Radcliffe nitong mga nakaraang taon, naging parang ordinaryong tao na naman siya. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay nadama ni Julius Reed na sa pamamagitan lamang ng pamumuhay sa ganitong paraan maaari siyang tunay na tao. Imbes na halimaw. Ngunit paano magkakaroon ng anumang pagnanais si Truman Ridge na uminom ng tsaa? Ang huling taong gusto niyang makita ay si Julius Reed. Isang oras lang ang nakalipas, sa mismong silid na ito, hiniling niya kay Elder Victor na patayin si Julius Reed minsan at para sa lahat. Noon lamang siya mabubuhay ng payapa. Whoosh! Isang grupo ng mga bodyguard ang sumugod mula sa labas. Kasama ang iba pang maagang bumangon mula sa Ridge family. Ikaw kasi. Nang makita si Julius Reed, ang mga miyembro ng Ridge family ay nabigla. Nasa main hall ng Ridge family kung saan napaso ang mukha ng Finian Ridge sa mainit na tubig ng Cosmo. At pagkatapos, nang hindi makayanan, nagpakamatay siya. Ngayon, nang makita ang kanilang kaaway, ang kanilang mga mata ay nag-alab sa puot. Naglakas loob ka pa bang sumama? Pinandilatan ng Ridge family si Julius Reed. Narito ako para kausapin si Truman Ridge, mangyaring maghintay sa labas. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed na may hawak na tasa. Sa aking Ridge family, maglakas loob kang. Bang! Hindi pa tapos magsalita ang miyembro ng Ridge family nang biglang lumipad palabas ang tasa ng tsaa sa kamay ni Julius Reed. Tinamaan nito ang nagsalita sa noo. Pumalakpak. Nakahiga na ngayon sa lupa ang taong nabuhay kanina. Naging bangkay. Umalis ka na bago pa ako magalit. Kinuha ni Julius Reed ang pangalawang tasa ng tsaa, na natakot sa mga miyembro ng Ridge family na agad na umatras. Mr. Reed, baka nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Si Truman Ridge, na naranasan ang karamihan sa mundo, ay mabilis na nakabawi pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla. Maingat siyang gumawa ng kilos, senyales sa kanyang mga miyembro ng angkan na hanapin ang mga impormante na iniwan ng matandang Victor at agad na iulat ang pangyayari. Samantala, si Truman Ridge mismo ay nanatili upang i-drag ang oras dito. Isang hindi pagkakaunawaan, walang misunderstanding.
Tiningnan ni Julius Reed ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at bahagyang tumawa. Itong tsaa, tiyak na nagkakahalaga ng ilang milyon para makuha, hindi ba? Ganon talaga. Gumalaw ang lalamunan ni Truman Ridge, nagsasalita na may bahagyang kahihiyan. Iunat mo ang iyong kamay. Ibinalik ni Julius Reed ang tasa ng tsaa sa mesa at tumingin sa kanya. Oo, saan kaya maglakas loob na tumanggi si Truman Ridge sa puntong ito? Masunurin niyang ipinatong ang kamay sa mesa. Klang! Biglang itinaas ni Julius Reed ang longsword at pinutol ang kanyang kanang kamay. Agad na bumulwak ang dugo. His! Nanginginig ang katawan ni Truman Ridge, nanginginig na parang nakuryente. Sakit. Ang sakit ng naputol na kamay. Bandage mo lang, hindi ka mamamatay agad. Inilabas ni Julius Reed ang isang bote ng gamot sa kanyang dibdib at bahagyang iwiwizek sa sugat. Tumigil talaga ang pagdurugo, pero mas lalong tumindi ang sakit. Sa pagtingin sa naputol na kamay sa mesa, namumula ang mga mata ni Truman Ridge, at patuloy na nanginginig ang kanyang bibig. Kasabay nito, ang kanyang paghinga ay lalong bumilis. Ngunit kailangan niyang magtiis. Pinaputol ko ang isang kamay mo para ipaalala sa iyo na lahat ng mayroon ka, kaya kong alisin. Ibinalik ni Julius Reed ang espada sa mesa at kinuha ang tasa, iinom na sana. Ngunit natuklasan niya na ang tasa ay tumalsik na ng dugo. Dumi ang dugo, hindi ito pwedeng lasing. Katulad ng pagtataksil, nakakadiri. Naaalala ni Yannick Ridge si Mr. Ang dakilang kabaitan ni Reed, hindi kailanman ng ahas makalimot. Kahit na naputol ang isang kamay, dinanas pa rin ni Truman Ridge ang matinding sakit at ngumiti ng mapait, ang katapatan ko kay Mr. Si Reed ay nasasaksihan ng langit at lupa. Talagang hindi ka natatakot na tamaan ng kidlat. Ngumiti si Julius Reed sa kanya at diretsyong sinabi, may katalinuhan ako na minsan ay nagkaroon ka ng lihim na pakikipag-ugnayan sa isang babae. Magsalita ka, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto kong malaman. Bumalik sa Gonzales City, sa Five River Province, gumagalaw ang Wolf Cavalry. Hinala niya si Eli Ezerpine iyon. Lahat ng 4 na alilang babae ay wala sa DeMarco Mount. Kabilang sa kanila, si Lillian Thompson ay nasa kanyang sariling tabi. Pumunta na si Grace River sa the North Sea para hanapin ang kinaroroonan ni Isabella Worm. At matagal nang nawala si Isabella Worm. Ang hindi nakilala ay ang pinakamatanda sa kanilang 4, si Eli Ezerpine. Si Eli Ezerpine lang ang nakakagalaw sa Wolf Cavalry. Sa panahon ng paghihimagsik sa the North Sea, siya ang sumugod sa kampo ng DeMarco Mount, na dinala ang Wolf Cavalry upang itaboy ang mga rebelde ng the North Sea. Sa 4 na aliping babae, tanging si Eli Ezerpine, na namamahala sa mga panlabas na gawain, ang may kakayahang ilipat ang Wolf Cavalry. Ayon sa intelihensya na inimbestigahan ni Julius Reed, ang Wolf Cavalry ay may pakikitungo sa Truman Ridge. Lalo na ang Boulevard League na itinatag noong panahong iyon, maging si Fabian Percival. Nakipag-ugnayan din si Fabian Percival sa misteryosong babaeng iyon. Masasabi ng isang tao na bago pumunta si Julius Reed sa kabisera, ang misteryosong babaeng ito ay nasa lahat ng dako. Sa bawat kaaway na makakasalubong niya, makikita ang figure nito. Tulad ng isang nakatagong utak, manipulahin niya ang lahat. Now, start telling me the information about the mysterious woman who were in contact with back then. Sa bawat minutong lumilipas, papatayin ko ang isa sa mga miyembro ng Ridge family mo. Hanggang sa mamatay kayong lahat. Muling kinuha ni Julius Reed ang longsword na nababalot ng sariwang dugo, casual na sinulyapan ang Rolex sa kanyang palso, mayroon kang 50 segundo para mag-isip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1006 na interes, Glog. Gumalaw ang lalamunan ni Truman Ridge, nababalot ng malamig na pawis ang kanyang noo. Dala iyon ng parehong sakit ng naputol niyang kamay at ng takot sa kanyang puso. Nahuli ng kanyang peripheral vision ang isang miyembro ng pamilya Ridge na palihim na lumayo, at nakahinga siya ng maluwag. Ngunit magtatagal pa rin bago makarating dito ang matandang Victor. Sa oras na iyon, kailangan niyang pigilan si Julius Reed. Sa pagharap sa lalaking minsang naging benefactor niya, walang naramdaman si Truman Ridge kundi puot. Alam niya nang hindi iniisip na ang kanyang kamay ay hindi na maaayos, hindi ito maaaring muling ikabit. Dahil nasaksihan niya si Julius Reed na pumatay ng hindi kumukurap,
Nakatuon lang siya ngayon sa pagligtas at pagkatapos ay naghihiganti. 10 segundo ang natitira. Lumingon si Julius Reed, nakatingin sa mga miyembro ng pamilya Ridge na natarante sa pintuan. Gusto nilang tumakbo, ngunit naramdaman nila ang isang hindi nakikitang pagpigil na humihila sa kanila. Pinilit silang tumayo, hindi makagalaw. Ang mga miyembro ng pamilya ng Ridge ay mga ordinaryong tao lamang, paano nila malalabanan ang isang Grandmaster? Ang pagkakaiba ay hindi lamang tulad ng isang langgam na sinusubukang iling ang isang puno o isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karo, ito ay mas malaki pa. Sabi ko, sa wakas, huminga ng malalim si Truman Ridge, lubhang nag-aatubili na magsalita. Siya ay nagtataglay ng hindi mabilang na kayamanan at nozanay sa isang buhay kung saan ang iba ay tumitingin sa kanya. Saan man siya magpunta, tinatamasa niya ang pinakamataas na kaluwalhatian. Sa Five River Province, kahit ang boss ay lumuhad sa harap niya at nag-aalok ng isang tasa ng tsaa. Ngunit ngayon, sa kanyang sariling pintuan sa harap ng hindi mabilang na mga miyembro ng angkan, ang isang kamay ni Truman Ridge ay pinutol, ibinaba ang kanyang marangal na ulo, at nahaharap sa matinding banta. Wala siyang choice kundi magtiis ng tahimik. On G Omicron, S Omicron. Walang ibang paraan. Ang babaeng nakipag-ugnayan sa akin noong una ay pinangalanan. Nag-alinlangan siya. Mula nang sumiklab ang kaguluhan sa Five River Province at pumasok si Julius Reed sa kabisera, nawalan na siya ng kontak sa babaeng iyon. Ngunit malinaw na naalala ni Truman Ridge kung gaano kakilakilabot ang lakas ng babae. Gayunpaman, kung hindi siya magsasalita ngayon, ang kanyang mga tao ay mamamatay. Kasinungalingan. Hindi nang ahas si Truman Ridge na makipagsapalaran. Bukod dito, kasama si Elders Victor doon at ang mga kakayahan ng North Sea, na nasaksihan niya mismo noong mga unang oras, hindi ito mas mababa sa babaeng iyon. Ngunit hindi niya moari kung bakit dalawang babae, ang isa ay misteryoso, sa pamamagitan lamang ng telepono ay nakikipag-ugnayan. Ang isa naman ay nakasuot ng sombrerong kawayan, nagbabakasakali na huwag ipakita ang kanyang tunay na mukha. Hindi kaya natatakot na makilala ang ilang kababaihan na may espesyal na pagkakakilanlan. Ano ang pangalan niya? Kumunot ang kilay ni Julius Reed, idiniin ang matalim na talon ng espada sa kanyang leeg, huwag kang mag-ungol at mag-aksaya ng oras. Ang pangalan niya ay Lillian Thompson. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Truman Ridge, agad siyang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang leeg. Tila natusok na ng malamig na talam ang kanyang balat. Sabihin mo ulit yan. Ang boses ni Julius Reed ay malamig at nakakapanghina ng buto, maglakas loob na magsinungaling, at lilipulin ko ang iyong buong pamilya ng Ridge. Lillian Thompson. Hindi ba nasa kabisera si Lillian Thompson? Ngayon, naglilingkod siya sa tabi niya. Hindi kaya sinundan siya ni Lillian Thompson mula sa Gonzales City hanggang sa kabisera. Imposible. Si Lillian Thompson ay walang lakas ng loob, at hindi rin siya mangangahas na magsinungaling sa kanya. Kahit na magsinungaling siya, hindi siya magsasabi ng ganoon kababang kasinungalingan. Ngunit kung nagsisinungaling si Truman Ridge, paano niya nalaman ang tatlong salitang Lillian Thompson? Ang pangalan ng personal na kasambahay ng Holy Lord ng 10,000 Mountain Alliance ay hindi alam ng lahat. Ito ang sikreto ng 10,000 Mountain Alliance. Para malaman ang pangalang Lillian Thompson, dapat ay nakipag-ugnayan siya sa mga tao mula sa 10,000 Mountain Alliance. Si Truman Ridge mismo ay tiyak na hindi mahuhulaan ito. Mr. Reed, hindi ako nang ahas na magsinungaling. Napaluhod si Truman Ridge kasabay ng isang kumakatok, na mabilis na ginamit ang kanyang buo na kamay para manampas sa langit. Kung magsisinungaling ako, naway mamatay ang aking buong pamilya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Isang nakamamatay na panunumpa. Talagang nagpanik siya. Sa isang sandali ng buhay at kamatayan, walang oras para sa karagdagang pag-iisip. Nang makita ang reaksyon ni Julius Reed, nagsimulang magtaka si Truman Ridge kung nagkamali ba siya sa pagsasalita. Paano mo nalaman? Ang pangalan niya ay Lillian Thompson. Ibinaba ni Julius Reed ang kanyang ulo, nakatingin sa mga mata ni Truman Ridge na parang sinisilip ang kanyang kaluluwa. Ito ay, ang babaeng iyon, siya mismo ang nagsabi sa akin. Nanginginig ang buong katawan ni Truman Ridge, tila nakalimutan ang sakit mula sa kanyang naputol na kamay.
Walang humpay na tumutulo ang malalaking butil ng pawis mula sa kanyang noo. So, narinig mo na ba ang boses niya? Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at idinial ang numero ni Lillian Thompson. Meron, marami na tayong tawag sa telepono. Mabilis na tumango si Truman Ridge, na puno ng higit na kalituhan at takot ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit ang sagot niya ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa kabilang partido. Santo, isang boses ng babae ang nanggaling sa telepono. Ito ba? Hawak ni Julius Reed ang telepono sa isang kamay, walang ekspresyon ang mukha habang nakatingin sa Truman Ridge. Kailangan mo lang akong sagutin, oo, o hindi. 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 Kumunot ang noo ni Truman Ridge, nag-isip sandali, pagkatapos ay nagsalita, hindi ang boses na ito. Saint, ano ang problema? Nalilito sa pag-uusap na narinig niya, nagsalita si Lillian Thompson mula sa kabilang dulo ng telepono. Wala na ngayon. Nang hindi na hinintay na magsalita muli si Lillian Thompson, ibinaba ni Julius Reed ang telepono at muling umupo. Maliwanag, may nag-frame kay Lillian Thompson. Ang sitwasyon ay tila nagiging mas kawili-wili. Mr. Reed, hindi ako nagsinungaling. Tiyak na sinabi sa akin ng taong iyon na ang pangalan niya ay Lillian Thompson. Nagmamadaling gumapang si Truman Ridge sa harap ni Julius Reed, nagsusumamo sa matinding paghihirap, nakikiusap ako sa iyo, para sa mga serbisyong ibinigay ko, iligtas mo ang aking pamilya, ang pamilya ng Ridge, isang paraan. Ang kaunting kawalan ng pasensya ay nakakagambala sa magagandang plano. Ang karaniwang nakakatakot na Truman Ridge ay nakaluhod lamang sa paanan ng isa pa. Ngunit kung makakaligtas siya sa pagsubok na ito, naniniwala siyang tutulungan siya ng North Sea sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos, magsanib puwersa, gagawin nilang walang lugar na malilibingan si Julius Reed. Alam kong hindi ka nagsisinungaling. Ibinaling ni Julius Reed ang kanyang ulo upang tingnan siya, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang pagsasabi ng sariling pangalan sa iba, ngayon kung gaano katanga iyon. Sandali siyang nag-isip kung ito ay isang madiskarteng pakana ni Lillian Thompson. Ngunit malinaw, ang gayong pamamaraan ay magiging masyadong hanggal. Si Lillian Thompson ay hindi ganoon katanga. Mukhang kilala ng misteryosong babaeng ito si Lillian Thompson. Ang mga maaaring magpakilos sa Wolf Cavalry at kilala rin si Lillian Thompson ay napakakaunti. Halos isang bilang ng kamay ang maaaring masubaybayan ito pabalik. Iyon na lang para sa araw na ito, magkikita pa tayo. Nang makuha ang sagot na gusto niya, tumayo si Julius Reed at naglakad papunta sa entrance ng hall. Habang pinagmamasdan ang kanyang figure, nakahinga ng maluwag si Truman Ridge. Madali lang ba siyang nakapasa sa pagsusulit? Maging ang pagsasakripisyo ng isang braso ay sulit sana. Mr. Reed, mag-iingat ka. Makikita kita sa labas. Ang Truman Ridge ay nagmamadaling bumangon mula sa lupa, puno ng kagalakan na nakaligtas sa isang sakuna. Bumalik sa Five River Province, noong sumali ka sa Boulevard League, gusto mo akong patayin. Tama ba? Biglang nagsalita si Julius Reed na nakatalikod sa kanya. Ito, biglang tumahimik si Truman Ridge. Flash. Isang kislap ng malamig na bakal ang kumislap. Ang panganay na anak ng pamilya Ridge, ang ulo ay nahulog sa lupa. Tumalsik ang dugo 3 metro ang layo, tumalsik sa mukha ni Truman Ridge. Ang iba pang miyembro ng pamilya Ridge ay nagulat lahat, nang hihina ang kanilang mga paa sa takot. May itatanong ako sa'yo. Hinawakan ni Julius Reed ang makapangyarihang Great Mountain Knight Sword ng mag-isa, dahan-daang naipon ang dugo sa dulo ng talam. Pagkatapos, tumulo ito sa lupa. Pumalakpak, bumagsak ang walang ulong katawan. Gurgle. Gumagalaw ang lalamunan ni Truman Ridge, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Flash. Isa pang espada. Clang. Ang pangalawang anak ng pamilya Ridge, ang ulo ay nahulog sa lupa. Bakas pa rin sa mga mata niya ang nakakatakot. Iyon ang interes. Pagkasabi noon, si Julius Reed, hawak ang kanyang espada, ay lumayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1007, Pagpipilit sa palasyo hanggang sa lumabas si Julius Reed sa tarangkahan ng bundok. Nawala ba ang hindi nakikitang pagpigil na iyon sa mga miyembro ng Ridge family? Nakaligtas sa kapahamakan, kasama ng mga paa na nanghina.
Maraming angkan ng Ridge family ang bumagsak ng direkta sa lupa, ang kanilang mga mukha ay namutla. Sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga mukha, mayroong halos mainit na dugo. Dugo iyon ng kanilang mga kapatid at kamag-anak. Mainit pa rin. Puff! Sumandal si Truman Ridge sa poste ng pinto, bumulwak ang isang subo ng sariwang dugo, at ang buong katawan niya ay umindayog, sa bingit ng pagbagsak. Gamit ang natitirang kamay niya, itinuro niya ang gate ng bundok. Julius Reed, I swear hindi tayo magpapahinga hanggat hindi namatay ang isa sa atin. Guro, ang miyembro ng clan na tumakbo para magpadala ng mensahe kanina ay napabuntong hininga nang tumakbo siya, nauna na ng mga elder ang mga tao mula sa North Sea dito. Huli na, mahigpit na kumapit ang mga daliri ni Truman Ridge sa poste ng pinto, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, makipag-ugnayan sa akin si Grandmaster Leo Cadia mula sa Northern Mount. Oo, mabilis na umalis ang lalaki. Kuwait, 5 ilog na lalawigan. Water Pearl Hotel, Miguel Abbott, Stanislaus Potter, at Julius Reed. Nakaupo silang tatlo sa isang table sa top-class private room ng Water Pearl, masayang nagkukwentuhan. Mr. Reed, bigla kang bumalik, bakit hindi mo pinaalam sa mga kapatid mo? Miguel Abbott had an apologetic expression, ang kapabayaan ko, hindi ko nga kilala si Mr. Bumalik si Reed sa Gonzales City. Mabilis na kinuha ni Stanislaus Potter ang usapan, dapat ay nilinis na namin ang alikabok para sa iyo. Kung hindi dahil kay Mr. Reed, matagal na tayong patay. Sa pag-alaala sa araw na sila ay tinambangan, si Stanislaus Potter ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay hiram lahat. Isang tubo sa dugo. Ang sitwasyon ay apurahan, ito ay hindi maginhawa, sabi ni Julius Reed na walang pakialam. Nagbalat kayo siya at nakalusot sa Gonzales City. Paano niya maihahayag ng maaga ang kanyang presensya sa sinuman? Hindi na kailangan ng pagtanggap, ngunit may isang bagay na hihilingin ko para sa iyong tulong. Sumandal si Julius Reed sa sofa chair, ipinatong ang mga kamay sa harap niya. Ibigay mo na ang mga order mo. Daan tayo sa apoy at tubig, walang pag-aalinlangan na tinatanggap ang kamatayan. Sabi ni Miguel Abbott sa malalim na boses. How about, you two merge your company into my group and become shareholders? Ano sa tingin mo? Napangiti si Julius Reed habang nagsasalita. Posible. Walang problema. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang dalawa. Hindi man lang sila kumibo sa isang grupo na nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong asset. Iyan ang espiritu. Tinitiyak ko sa inyong dalawa, mas malaki ang kikitain ninyo kaysa ngayon. Itinuro ni Julius Reed ang dalawang lalaking nasa harapan niya. Puno ng pag-asa ang mga mata nito. I need managers. Ang iyong unang gawain sa pag-upo ay ang pagbawi ng malaking halaga ng mga ari-arian para sa akin at ganap na isama ang mga ito sa kumpanya. Magkano? Tanong ni Miguel Abbott. Sobra na ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Tumayo si Julius Reed at naglakad papunta sa bintana ng Water Pearl. Sa pamamagitan ng salamin, makikita ang outline ng isang magandang kalahati ng Five River Province. Truman Ridge, isang hidden tycoon ng Five River Province. Ang kanyang mga ari-arian ay sinusukat sa trilyon. Bukas, aakayin ko kayong dalawa para bawiin ang mga bagay na ito. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa bintana, huminga ng malalim, at sinabing, hindi ko siya pinatay ngayon dahil hindi ako handa na bunutin ang mga ari-arian na iyon. Maghintay hanggang bukas, magdala ng truck, at lilipat na tayo. Mr. Reed, ang kumpanya mo ay... Hindi alam ni Stanislaus Potter na may grupo si Julius Reed. Wilson Group. Lumingon si Julius Reed, nakatingin sa kanya, mula ngayon, shareholder na kayong dalawa ng Wilson Group. Hanggat tapat ka sa akin, walang katapusang kayamanan at kasaganaan ang naghihintay sa iyo. Ngunit kung ipagkanulo mo ako, ikaw ang susunod na Truman Ridge. Ang Wilson Group, medyo nag-aalinlangan si Stanislaus Potter, iniisip kong nagkamali siya nang narinig. Ang pinakamalaking business titan sa Five River Province ay kay Julius Reed. Sumilong sila sa Wilson Group noon at alam nilang may malaking koneksyon ang Wilson Group kay Julius Reed. Ngunit ngayon, si Julius Reed mismo ang nagpahayag na ang Wilson Group ay kanya. Nagulat pa rin ito kay Stanislaus Potter. Kaya nga sabi ko, napakaswerte mo.
Tumingin si Julius Reed sa Rolex sa kanyang kamay, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo para magtanong, anong oras na? Alas 7. Sinubukan ni Stanislaus Potter na magsalita, pagkatapos ay pinigilan ang sarili. Oh, ito ay isang piraso ng payo mula kay Terry Moore. Junior ko siya, at tinuruan niya ako. Sinabi niya na ang isang relo ay hindi para sa pagsasabi ng oras, kaya hindi ako nag-abala na itakda ito. Pagkasabi nito, kinuha ni Julius Reed ang kanyang cellphone at tumawag, hasiwan ang ilang negosyo para sa akin, idagdag sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter sa listahan ng mga board of directors. Laking tuwa ng dalawa nang marinig ang mga salitang ito. Ang Wilson Group. Iyon ay ang Wilson Group. Maghanda ng helicopter, at sundan mo ako sa Gonzales City. Pagkatapos niyang magsalita ay nilagay niya ang mga kamay sa bulsa at lumabas ng private room. Kuwait, Miss. Sa pasukan sa opisina ng tagapangulo sa 5-State International. Marahang kumatok si King Kong sa kahoy na pinto. Medyo nag-aatubili siyang gisingin si Itay Huntington, ngunit alas 8:30 na. Ang hindi mabilang na mga negosyante sa lobby sa ibaba ay walang humpay na nagkakagulo. Kung maghihintay pa sila, baka bumagsak sila dito para manggulo. Iniisip kung paano pinahirapan si Miss Huntington ni Otis Radcliffe. Hiniling ni King Kong na makapatay siya ng tao. Gayunpaman, batid din niya na wala siyang kakayahang gawin iyon. Si Otis Radcliffe sa kasalukuyan ay hindi na ang kabataan niya noon. Kung gagawa sila ng puwersa, makakasama lamang ito kay Itay Huntington. Ngunit nang bumukas ang pinto, natigilan si King Kong. Ang Itay Huntington sa harap niya ay kumikinang ng maliwanag. Ito ba ay isang taong natutulog? Siya ay malinaw na naglalagay ng make-up. At gayon pa man, nang hindi natulog buong gabi, si Itay Huntington ay tila mas masigla. Dahil ba sa lalaking iyon? Nadamay si King Kong na nadurog ang puso, mahigpit na naikuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya maintindihan, bakit ang isang namumukod tanging tulad ni Itay Huntington ay pipiliin ang pagiging may bahay ng ibang tao. Miss, tara na. Si Itay Huntington ay naglabas ng salamin, at pagkatapos makumpirma na siya ay nasiyahan, siya ay humakbang pababa patungo sa unang palapag. Sa sandaling iyon ng paglalakad, naging malamig ang ekspresyon niya. Dala niya ang aura ng isang reyna. Nandito na siya. May sumigaw. Agad na tumahimik ang maingay na mga tao. Daan-daang mga mata ang nakatutok kay Itay Huntington habang bumababa sa hagdan. Gusto nilang makita kung paano magtitiis ang kilalang balo na ito sa sitwasyon ngayon. Sa karamihan ng tao, ang bibig ni Otis Radcliffe ay nakakurbo sa isang bahagyang ngiti. Tumingin siya sa paligid ngunit hindi niya nakita si Kella Radcliffe. Sa kasamaang palad, ang kanyang kapatid na babae ay talagang huli. Sa bandang huli, tiyak na iisa-isahin niya ito para sa pagpuna. And on 0-0, ladies and gentlemen, imbes na pumasok kayo ng maaga sa umaga, dito kayo nagtitipon. Ano ang intensyon? Nakatayo si Itay Huntington sa unang palapag, nakaharap sa hindi mabilang na pares ng mga mata, at maayos na nagsalita. Kahit na alam niyang ang mga taong ito ay may masasamang intensyon at gustong palitan ang chairman ng board. Pero sa ngayon, siya pa rin ang chairman. Hindi siya maaaring mawala sa presensya. Chairman Huntington, sa simula ng alyansa, sinabi mo na ang posisyon ng chairman ay dapat hawakan ng may kakayahan, may humakbang pasulong at sinabing nanunuya kay Itay Huntington. Ngayon, ang taong may kakayahang dalhin tayong lahat sa mas mataas na taas ay lumitaw. Hindi ka makakapit sa posisyong ito, hindi ba? Tama na yan. Si Mr. Mas mahusay ang magagawa ni Radcliffe. Umuwi ka na lang at magpakasal. May tumawa ng malakas. Mr. Nagbalik si Radcliffe sa Gonzales City na may layuning akayin tayo sa kaluwalhatian. Miss Huntington, ipinapanukala naming muling ihalal ang pamunuan. Ang kanilang lihim na motibo ay kitang-kita. Hindi na sila maingat, direktang hinahamon ang kanyang autoridad. Boom! Maya-maya lang ay may narinig na malakas na ingay mula sa labas. Anong tunog iyon? Napalingon ang lahat sa pasukan ng 5-State International. Nakita nila. Unti-unting bumababa ang isang helicopter. 5 lalaki at isang babae ang lumabas sa helicopter. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1008 Boring and Tedious. Hey, anong laking palabas?
Nang makita ang mga dumating, magkadikit ang mga kilay ni Otis Radcliffe. Nanguna sa grupo sina Kella Radcliffe at Julius Reed. Sumunod sa kanila sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Sa likod, ay sina Terry Moore at Karen. Dumating talaga sila sakay ng helicopter. Nouveau Riche. Ito ba, Kella Radcliffe at ang kanyang asawa? Pagkuha ng helicopter hindi bababasa. Tiyak na marami silang kinulimbat sa posisyon ng manager. Nakatuon lang sa pag-e-enjoy sa sarili nila, dapat palitan ang ganoong manager. Mas mabuti si President Radcliffe, kahit na ito ay iisang pamilya, ang pagkakaiba ay medyo malaki. Nagbubulungan ang mga negosyante, lahat ay naghihintay na makita ang palabas. Go, makakagalaw na ang mga tauhan mo. Bulong ni Otis Radcliffe kay Thomas Pendleton na nakatayo sa tabi niya. Kagabi, ito ay pagkatapos niyang magsalita na inayos ni Thomas Pendleton ang lakas tao sa magdamag, na nag-organisa nitong nakaplanong paggawa ng pelikula para sa araw na ito. Hindi kalayuan sa kanila, ilang kamera ang nagre-record kay Julius Reed. Matapos makatanggap ng mga tagubilin, ang binata na inayos ni Thomas Pendleton ay mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Sa mga oras ng trabaho, abala ang lobby, at ang lugar sa paligid ng Five State International ay hindi naiiba sa maraming tao na gumagalaw. Sinundan ng binata ang karamihan at lumapit kay Julius Reed. Sinasamantala ang pagkakataon na magsimula ng gulo at gumawa ng eksena. Sa sandaling lumaban si Julius Reed, maaaring gamitin ni Otis Radcliffe ang footage para suruan sina Julius Reed at Kella Radcliffe. Ipakita sa mga taga Gonzales City kung gaano ka-arrogant ang kanyang ate at bayaw kapag may pera na sila. Pagkatapos, gamit ang pang-aalipusta ng publiko sa mayayaman, lunurin ang mag-asawang ito sa pamumuna at pagkasuklam sa pamamagitan ng opinyon ng publiko at mga makamandag na komento. Sa totoo lang, hindi talaga makakasira kay Julius Reed ang mga maliliit na panlilinlang, ngunit ang pagtuturo at pagsumpa ng hindi mabilang na mga tao ay maaaring napakahirap para sa kanyang kapatid na babae. Minsan, ang pasalita at nakasulat na pag-atake ay maaaring mas mahirap tiisin kaysa sa pisikal na sakit. Maaasahan ba ito? Si Otis Radcliffe, mga kamay sa bulsa ng pantalon ng suit, ay pinagmamasdan ang binata palayo. Huwag mag-alala, gagawin ng empleyado ko ang lahat para sa pera. Ipinagmamalaki ni Thomas Pendleton, ang taong ito ay isang kilalang hamak sa Gonzales City, nabubuhay sa paggawa ng mga eksena. Binigyan ko siya ng $10,000, at ang bata ay buong pananabik na kinuha ang trabaho. Isang hamak, gusto ko ito. Nakangiting tumango si Otis Radcliffe, sabay sulyap sa posisyon ng mga kamera. Napansin ng mga photographer ang kanyang titig at agad na itinaas ang kanilang mga kamay bilang senadoryas, na nagbibigay ng okay na kilos. Daan-daang tao sa unang palapag ang panandaliang inilipat ang kanilang atensyon mula sa Itay Huntington patungo sa pintuan. Ang binata, papalapit, nakihalo siya sa gumagalaw na daloy ng mga empleyado, palihim na lumapit kay Julius Reed. Nang wala pang 3 metro ang agwat nila, sumugod ang binata. Tinutukan mismo si Julius para mabangga siya. Ayon sa pagkaunawa ni Otis Radcliffe kay Julius Reed, tiyak na mabugbog ang binata. Ano ang tawag dito? Bullying na may kapangyarihan. Paano kung may pera ka? Ang pagkakaroon ba ng pera ay nagpapahintulot sa iyo na manakit ng mga tao? Maaaring walang pakialam si Julius Reed, ngunit tiyak na hindi makayanan ni Kella Radcliffe ang gayong panggigipit ng publiko. Lalo na sa mga uri ng nakamamatay na laro na nilalaro ng mga taong tulad ng third brother ng Leopold family. Napakaraming dapat tiisin ni Kella Radcliffe. Kakasimula pa lang ng totoong palabas. Nang sumugod ang binata, naramdaman na ito ni Julius Reed. Umiwas siya sa gilid, walang kahirap-hirap na umiwas sa walang halong pag-ataking ito. Hoy, ano bang problema mo? Naglalakad ka nang hindi tumitingin. Hindi man siya nabangga ng binata ay nadapa siya na halos malaglag sa lupa. Sa mga tagalabas, parang nabangga nila ang isa't isa. Ikaw, nang magsimulang magsalita si Miguel Abbott, pinigilan siya ni Julius Reed. Sir, ano ang gusto mong sabihin? Sa pag-survey sa bastos na nasa harapan niya, nilinggan ni Julius Reed ang lobby. Maraming tao ang nanonood. May naglagay ng bitag. Hindi ka ba makatingin sa dinadaanan mo? Bulag ka ba? Ang binata, nagalit na itinuro kay Julius Reed,
ay nagmura, mukhang maganda ang pananamit mo, sa tingin mo ay napakahusay mo dahil may pera ka. Nangangahulugan ba ang pagkakaroon ng pera na maaari mong i-bully ang mga tao? Kung hindi lang pinipigilan siya ni Julius Reed, talagang gustong bugbugin ni Stanislaus Potter at Miguel Abbott ang binata. Ang sakit nun. N0 no. Si Omicron. Hindi ba ito may sakit? Sadyang nakabangga sa isang tao at gayon paman, nakatayo sa mataas na moralidad. Oh, sorry. Iniabot ni Julius Reed ang kanyang kamay patungo kay Stanislaus Potter, na nagsasabing, 100,000. Okay. Si Stanislaus Potter ay agad na kumuha ng 100,000 na pera mula sa kanyang portfolio. Bagong-bagong 100,000 na cash. Nakabalot pa rin ng paper strip. Kumunot ang noo ng binata, saglit na naguguluhan. Paumanhin, ito ang iyong kabayaran. Si Julius Reed ay naglagay ng 100,000 yuan sa mga kamay ng binata at hinubad ang kanyang Rolex sa kanyang palso. Eto, kunin mo ito, magkaibigan tayo. Ito. Panipi, natigilan ang binata, 100,000 na cash. Mga tunay na tala, nakaamoy pa sila ng mabango. Ang Rolex, genuine din. Ikaw, hindi mo ba ako pinaglalaruan? Talagang gustong sampelan ng binata ang sarili. Siya ay isang kilalang idler sa Gonzales City, kadalasang nagkukuskos para lang manatiling pinakain. Makakamit lang niya. Kaninang umaga, natagpuan siya ni Thomas Pendleton at binigyan siya ng 10,000 yuan para ayusin ang kasalukuyang trabaho. Ngunit nahaharap sa 100,000 na cash at isang Rolex. Napatulala na naman ang binata. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang totoo ito. Pero, hindi ba dapat siya na lang ang nabugbog? Malinaw na mali siya. Ngunit, nang makita ang time na mga mata at magiliw ng ngiti ng isa, nanginginig ang binata habang nagsasalita, "Bro, hindi mo ako niloloko. Isang Rolex, kasama ang 100,000 na cash. Ito ay kayamanan na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ibinigay ito ng basta-basta, at sa kanya ng lahat ng tao. Siya ang malinaw na may kasalanan ngayon lang. Walang saysay. Ito ay hindi makatwiran. Tama ang narinig mo sa akin." Tinapik ni Julius Reed ang kanyang balikat at ibinulong ang isa pa niyang manggas. Sa kanyang palso, isa pang Rolex. "Huwag mo nang itanong kung bakit, gusto ko lang makipagkaibigan." Sa pagharap sa mukha ng binata, sinabi ni Julius Reed, "Ang pagiging kaibigan mo sa akin ay maaaring magsisi, dahil mawawala ang iyong kasalukuyang kaligayahan at yumaman tulad ko, na namumuhay sa isang payak at mapurol na buhay, boring at monotonous." "Kuya, nagkamali ako." Thud. Biglang lumuhad ang binata, sa sobrang pasasalamat. Ito ay daan-daang libo. Ang kanyang sariling ama ay hindi kailanman naging ganito kabukas palad. Sa isang iglap ay napaiyak siya. Ngunit sa sandaling iyon, dama po ang tingin ng binata kay Terry Moore. Nakaluhod sa harap ni Julius Reed, nakita na lang niya ang mga paa ni Terry Moore. At sa mga bukong-bukong ni Terry Moore, nakakagulat, nakasabit ang dalawang Rolex. Napatulala siya. Napatulala si Otis Radcliffe. Iniunat ni Thomas Pendleton ang kanyang kamay, hindi makapagsalita. Natigilan ang mga tao sa hall. Itinaas din ng photographer ang kanyang ulo, dilat ang mga mata sa pagtataka. Ang dapat sana ay isang eksena ng mayayaman na nang-aapi sa mga mahihirap ay naging isang nakakaantig na kwento ng pagtugon sa sama ng loob na may kabutihan. "Huwag mo nang banggitin, magkaibigan tayo." Tinulungan siyang tumayo ni Julius Reed, ngumiti ng mahina, "Ayos ka lang ba?" Pagkatapos magsalita ay hinubad niya ang isa pang Rolex sa kanyang palso at inilagay sa kamay ng binata. "Ang boring, di ba? Mapurol di ba? Masanay ka na." Ngunit nang matanggap ng binata ang pangalawang relo, nanginginig na ang kanyang mga kamay. Hawak ang isang mamahaling bagay, talagang nag-aalala siya na baka hindi niya sinasadyang mahulog ito. "Pera iyon. Kung wala na, pasok muna ako." Magalang na sabi ni Julius Reed. "Meron." Yumuko ang binata, mabilis na isinukbit ang Rolex sa kanyang palso, sinigurado ito, pagkatapos ay hawak ang 100,000 cash, itinuro niya ang bulwagan, "Ito ay isang tao na tinatawag na Thomas Pendleton sa loob, binigyan ako ng 10,000 yuan para guluhin ka. Isang matuwid na tao. Ang kapangyarihan ng pera ay nakakagising pa nga ng konsensya ng isang tao." "Oh, ganun ba?"
Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na curious na nakatingin sa bulwagan. Sino sa inyo si Thomas Pendleton? Lumabas ka at mag-chat tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1009, ang kagalakan ng mayaman ng mabalitaan ni Thomas Pendleton na siya ay pinagtaksilan, ang kanyang puso ay lumubog, at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Parehong madilim ang tingin ni Otis Radcliffe. Walang silbi. Talagang binaygo mo ako. Halos mapisil ni Radcliffe ang mga salitang ito sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ito ang kanyang unang paghaharap kay Julius Reed matapos bumalik sa Gonzales City. At ito ay isang kumpletong kapahamakan. Hindi lang siya natalo, pati na rin ang mukha niya. Darnell, ako, hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganoong galaw. Si Thomas Pendleton ay nakatayo doon, nataranta at nalilito. Sa normal na kalagayan, kung ang isa ay hinaras ng isang hoodlum, tiyak na makikipagtalo sila pabalik. At ayon sa kanyang nalalaman tungkol kay Julius Reed, ang ganitong uri ng tao na napupuot sa kasamaan na parang kaaway ay tuwirang kumilos. Hanggat naaalala ng sinuman, si Julius Reed ay palaging isang tao ng aksyon kaysa sa mga salita. Kaya bakit siya naging magalang sa isang binata ngayon? Wala itong saysay. May kakaiba. Ngunit ang ginawa ay nagawa, at sa ilalim ng impluwensya ng pera, ang binata ay nagtaksil kay Thomas Pendleton. Wala itong kinalaman sa akin, sabi ni Otis Radcliffe sa mabigat na tono. At agad silang pinaghiwalay ng bodyguard niya. Sino yan, Mr. Thomas Pendleton? Si Julius Reed, na nakahawak sa likod ng kanyang mga kamay, ay tumingin sa daan-daang tao sa bulwagan at sinabi, kung ito ay isang lumiliit na pagong, kung gayon ay hindi ako tatutol. Whoosh! Ang hindi mabilang na mga mata ay biglang natuon kay Thomas Pendleton. Bilang isang mayaman na pangalawang henerasyon at isang salot ng Gonzales City, si Thomas Pendleton ay may isang reputasyon. Halos kalahati ng Gonzales City ang nakakaalam ng bastos na anak na ito. Ngayon, nang hindi hulaan, alam ng lahat kung sino si Thomas Pendleton. Sinisiraan mo ako. Gustong itago ni Thomas Pendleton ngunit hindi niya magawa. Galit siyang humakbang at itinuro ang binata, hindi kita kilala. Ngayon, pinaghihinalaan ko na kayong dalawa ay umaarte, nagdidirekta at gumaganap ng isang dula, upang sirain ang aking reputasyon. Mabilis na nag-isip si Thomas Pendleton, may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Nang marinig ito, tumango rin si Otis Radcliffe. Countercharging, hindi masama. Iniwan nito si Julius Reed na walang puwang para sa mga dahilan. At ang mga nasa bulwagan ay nagsimulang maniwala dito, masyadong. Tingnan mo, may mga kamera doon, malamang na inihanda mo ang mga ito para sa paggawa ng pelikula. Si Thomas Pendleton ay lubos na nasiyahan sa kanyang mabilis na katalinuhan at nagmamadaling lumakad, itinuro ang 3 kamera sa sulok, tingnan mo. Alam ko ito, bakit pa may mga kamera sa isang perpektong bulwagan? Dapat gusto mo akong sisihin, tapos gumawa ka ng video at ikalat, para sirain ang reputasyon ko. Ito ay isang klasikong kaso ng isang salarin na unang gumanap bilang biktima. Ibinulsa niya ang buong plano, nakatingin ng masama kay Julius Reed. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang kalaban. Ito ay walang kulang sa isang self-exposure. Ngunit walang ibang paraan. Dahil hindi na magawa ang video, ang nakakainis kay Julius Reed kahit minsan ay nangangahulugan ng pagkamit ng kanyang layunin. Hindi bababasa, ito ay isang paliwanag para kay Otis Radcliffe. Mr. Pendleton, napakadetalye mo. Paano naging malinaw sa iyo ang tungkol dito bilang ang taong sangkot? Dinala ni Julius Reed ang mga tao sa bulwagan at tumingin sa 3 kamera, inayos ko ba ito? Tama, sino pa kundi ikaw? Medyo nadala si Thomas Pendleton. Sa kanyang opinyon, halos imposible na ngayon para kay Julius Reed na linisin ang kanyang sarili. Alam ko lang na ang 3 taong ito ay inayos ko dahil sinabi mo. Walang kwenta ang mga salitang walang basehan, we go by evidence. Julius Reed, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, tumawa at sinabing, hindi naman kasi totoo dahil lang sa sinabi mo, di ba? Thomas Pendleton, bastard ka. Galit na nagmura ang binata, maglakas loob na gawin ngunit hindi kilalanin, naway ipanganak ang iyong anak na walang asshole.
Ikaw, sa sobrang galit ni Thomas Pendleton ay sisimulan na niyang hampasin ang lalaki. Nagre-record ang camera, Manong, ako ang hoodlum. Pindutin mo ako, subukan mo lang. Tumingin ang binata kay Thomas Pendleton na may matagumpay na ngiti at dumura, pa. Ako, si Thomas Pendleton, na naiinis, ay pinunasan ang dumura sa kanyang mukha gamit ang isang tisyo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Dapat ba talagang makipagtalo siya sa isang hoodlum? Sige, kaya't nagpa siya si Thomas Pendleton na iugnay ang lahat ng kanyang galit kay Julius Reed. Lumapit siya sa tatlong cameramen, kumurap-kurap at nagtanong, sino ang kumuha sa iyo? Ang tatlong ito ay mga pribadong photographer na binayaran niya. 10,000 bawat isa. Ang mga kagamitan ay kanilang sarili. Ito ang Ginoo. Nakita nilang tatlo si Thomas Pendleton na komandat at naintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Kunin ang pera ng isang tao, ganap na alisin ang kanilang mga problema. Walang pag-aalinlangan nilang itinapon ang sisi kay Julius Reed. Tingnan mo, tumingin si Thomas Pendleton kay Julius Reed na may mapang asar na ekspresyon, naglakas loob kang gawin ito ngunit hindi mo aminin, lalaki ka ba? Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa si Otis Radcliffe. Ang kakayahang makita si Julius Reed sa isang kalagayan ay napuno ng kanyang puso ng napakalaking kasiyahan. Mula noong birthday party ng kanyang lolo, hindi na niya nakitang natalo si Julius Reed. Ito ay halos 1 taon. Ganun ba? Si Julius Reed ay hindi naiinis o nagalit ngunit lumapit sa tatlong photographer na may interes, hired by me. Oo, ang kanilang mga mata ay galit na galit, ngunit wala silang pagpipilian. N-on si Omicron, S Omicron. Mabuti. Tapos may ebidensya ka ba? Akin din ba itong kagamitan? Hinaplos ni Julius Reed ang tatlong camera, pinagmasdang mabuti ang mga ito. Sila ay mahal, bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000. As you know, ang isang mayamang tulad ko ay hindi papayag na ang photographer ay magdala ng sarili nilang kagamitan, ito ay mas mababa sa aking katayuan. Dagdag pa niya. Sa iyo rin ang kagamitan. Nagnganga ang ngipin nilang tatlo at binigkas ang mga katagang ito. Tingnan mo, Julius Reed, ano pa ang sasabihin mo? Mas mahiyain si Thomas Pendleton. Kung gayon magkano ang babayaran ko sa iyo sa isang araw? Hindi pinansin ni Julius Reed si Thomas Pendleton, na parang payaso sa likuran niya, at itinuro ang mga kabataang lalaki, maaari akong maghagis ng 200,000 sa isang dumadaan, sana ay hindi ako mabaigo sa iyong sagot. Ito, ang mga photographer ay nawalan ng mga salita. Ginawa ba talaga ito ni Thomas Pendleton? Ang ilan ay nagsimulang mag-isip-isip. Mukhang hindi gagawin ni Julius Reed. Tumahimik ka. Panatilihin ito pababa. Totoo man o hindi, si Thomas Pendleton ay kaibigan ni President Radcliffe. I see, itigil na natin ang pag-uusap. Ang mga mayayamang lalaki sa bulwagan ay sunod-sunod na nagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Ngunit ang mga salitang ito ay partikular na tumatama sa mga tainga ni Otis Radcliffe. Ayaw niya sa mga taong natatakot sa kanya. Lalo na ang pagsuporta kay Thomas Pendleton dahil lang sa relasyon nila sa kanya. Fake iyon. Gusto niyang ang mga taong ito ay tunay na hamakin si Julius Reed at suportahan ang kanyang sarili. Kung hindi, ang pagtataksil at kawalan ng pangako ay tiyak na haantong sa gulo. 100,000. Maya-maya, may nagsalita. Napakagaling. Tumanggo si Julius Reed at inabot si Terry Moore, pahiram sa akin ng Rolex mo sandali. Oo naman. Hinubad ni Terry Moore ang kanyang Rolex at inilagay sa kamay ni Julius Reed. I-click. Nang walang anumang babala, mahigpit na hinawakan ni Julius Reed ang Rolex at binasag ito sa lens ng camera. Ang isang lens ng camera ay hindi kapani-paniwalang mahal, halos ang kaluluwa ng camera. Pero ngayon, nabasag agad ang lens ng unang camera. Natigilan ang mga photographer. Ito ang naging kabuhayan nila. I-click. Ang pangalawang tunog. I-click. Ang pangatlong tunog. Ang mga lente ng lahat ng tatlong camera, ganap na nawasak. Ang Rolex ay hindi nasira, o kung ito ay, ang pinsala ay hindi mahahalata. Ikaw. Ang unang photographer na nakabawi ay galit na nakatitig kay Julius Reed. Para sa kanila, ang mga kamera ay parang kanilang mga asawa. Pero ngayon, sabi mo ito ang mga kamera ko.
Nakangiting nagsalita si Julius Reed, mga kamay sa kanyang bulsa, nakakalungkot, ganito ang kaligayahan ng isang mayamang lalaki Euro, crude, monotonous, at boring. Kung hindi ako makabasag ng mag-asawa para marinig ang tunog araw-araw, hindi ako mapalagay. Nang tingnan niya ang galit na ekspresyon ng tatlo, ikanaway niya ang kanyang kamay, "You can go now. Iwanan mo na lang iyong 200,000 na kinuha mo sa akin bilang bayad bago ka umalis." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10:10, kaligayahan ng photographer ay galit at nadama lalo na naagrabyado. Para sa kanila, ang lens ng camera ay parang isang kasintahan, palaging maingat na itinatangi. Ngayon, nang makitang nasira ang kanyang minamahal na kagamitan, ang mood ng photographer ay labis na umasim. Gusto nilang pigilan ang kanilang mga sarili, ngunit habang ang kanilang mga mata ay dumampi sa basag na lente, nakita nilang imposibleng magpigil. Hindi lamang sila nabayaran para sa kanilang pagkawala, ngunit hinihiling din sa kanila na magbayad ng 100,000 bawat isa. Paano sila makakapagbayad? Hindi na sila makikipaglaro. Lumapit ang tatlo kay Thomas Pendleton, namumula ang mga mukha sa galit. "Thomas, hindi kami nagkakagulo dito. Bayaran mo kami para sa mga kagamitan." Si Thomas Pendleton ang nagudyok sa sitwasyon, at kasama ang sinabi ng tatlo kanina, wala silang paraan para humingi ng kabayaran kay Julius Reed. Tahasan nilang sinabi na pag-aari ng iba ang kagamitan at binanggit pa ang pagtanggap ng 100,000 mula sa kanila. Ang pag-ikot ng mga talahanayan ngayon ay hindi makatotohanan. Ang tanging posibleng target para sa kabayaran ay si Thomas Pendleton. Ikaw Euro Broken Bar. Ang mukha ni Thomas Pendleton ay kumikislap sa pagitan ng mga ekspresyon, walang tigil na pagmumura sa loob. Ikaw Euro Broken Bar, sandali lang. Mahina siyang nagsalita, ngunit naiintindihan na ng lahat ng nasa Grand Hall ang nangyayari. "Thomas, wala na tayo dito. Bayaran mo muna ang gamit." Iritadong nagsalita ang tatlo. Kung wala ang mga kagamitan, ano ang kanilang maaasahan upang kumita ng pera? Bukod dito, ang lens ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000. Kung hindi sila humingi ng kabayaran kay Thomas Pendleton ngayon at kalaunan ay itinanggi niyang may utang sa kanila, hindi ba sila lubusang lugi? Mabuti. Ayos lang. Ayos. Si Thomas Pendleton, na labis na nadismaya, ay naglabas ng isang bank card at marahas na ibinato ito sa isa sa kanila. Mayroong 300,000 sa loob, ang pin ay 6 na 8. Kunin ito at scram. Huwag na kayong magkita ulit guys. Tandaan, sa Gonzales City, huwag umasa na gagawa ng anumang negosyo sa hinaharap. Gusto niyang makipagtalo, ngunit nang makita ang medyo maputlang mukha ni Otis Radcliffe, alam niyang makakasama sa kanyang sarili ang pagpapatuloy ng alitan. Nagpasya siyang ayusin ang mga bagay ng mapayapa sa pera. Pero sa loob-loob niya, hindi niya kayang lunukan ang galit niya. Tara na. Kinuha ng tatlo ang card mula sa lupa at tumalikod para maglakad patungo sa ATM sa lobby ng Five State International. Matapos makumpirma na nandoon ang pera, mabilis silang umalis. Ang kapaligiran ay biglang naging medyo nakakatakot. Ang bulwagan ay puno ng mayayamang negosyante na nagnanais na magpalit ng pamumuno, ngunit ngayon ay nasaksihan muna nila ang isang dramatikong eksena. Pulang-pula ang mukha ni Thomas Pendleton hanggang sa kanyang tenga, nagnanais na mawala siya sa isang bitek sa lupa. Ahem, may umubo ng mahina, sinusubukang ibahin ang topic. Ngayong nandito na ang chairman at general manager, pag-usapan natin ang pagbabago sa pamumuno. Kung gusto pa rin ni Miss Huntington ang kanyang posisyon, maaaring kailanganin nating umalis sa alyansa at mag-isa ng mag-isa. Baka mas nakakahiya pa sa'yo kung ganan Euro Broken Bar. Noong una kang maupo sa pwesto, ginawa mo ito ng buong sigla. Sisiguraduhin naming bababa ka sa pwesto ng may dignidad, paano iyon? Nagbago na sila kung paano nila siya hinarap, hindi na siya tinawag na Chairman Huntington kundi Miss Huntington na lang. Maghintay ka, magsasalita pa lang si Itay Huntington, dumating si Julius Reed sa harap ni Thomas Pendleton, kasunod ang iba. Bago natin harapin ang mga opisyal na bagay, gusto kong lutisin ang isang personal na isyu. Pagkasabi niya nun, tumingin siya sa wrist niya. Walang Rolex. Binigay niya ito ilang minuto ang nakalipas.
Mabilis na kinuha ni Terry Moore ang isang relo sa kanyang bulsa at isinuot kay Julius Reed. May oras pa tayo. Bilang pinakamalaking entity sa ekonomiya sa Gonzales City, magkita tayo sa conference room sa alas 9. Sa pagtingin sa oras, na medyo tumpak, halos gusto ni Julius Reed na masampal niya si Terry Moore. Ang pagbili ng isang bungkos ng Rolexes, ngunit wala ni isa man ang nag-ingat ng oras ng tumpak. For show lang sila, vanity. Nang matapos, tumayo siya sa harap ni Thomas Pendleton, ngunit ang mga mata niya ay kay Otis Radcliffe. Beer-in-law. Nakangiting nagsimula si Otis Radcliffe. Balita ko malapit na kayo ni Thomas Pendleton. Paano ba naman? For the sake of you calling me brother-in-law, I take it you did this, and I'll forgive you. Hindi naman nagulat si Julius Reed. Kung hindi nagbago si Otis Radcliffe, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Ang malupit na mga katotohanan ay matagal nang nagpakinis sa matatalas na gilid ng dating palayaw na binata. Makinis, ngunit puno ng pakana. N-on, S-Omicron. Gayunpaman, sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang anumang pagsasabwatan o panlilinlang ay tila mahina at walang kapangyarihan. Kung hindi dahil sa The North Sea na nakatayo sa likod ni Otis Radcliffe, maraming paraan si Julius Reed para mawala siya sa kanyang presensya. Ngunit ngayon, ang North Sea ay nagtulak kay Otis Radcliffe sa harapan, malinaw na hindi upang harapin ang kanyang sarili. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat. Sa katunayan, itinulak ng North Sea si Otis Radcliffe upang kontrolin ang ekonomiya ng Gonzales City at magtatag ng mga koneksyon. Hinahanap nila ang mga bagay na gusto nila. Sa orihinal, paulit-ulit na nagpadala ang Thunder Peak Hall ng mga pinansyal na grupo upang talakayin ang pakikipagtulungan sa Itay Huntington, na naglalayon para sa parehong layunin. Ang gusto nila ay hindi lang ang Divine Dragon Tripod Euro Broken Bar. Pagharap sa pagtatanong ni Julius Reed, ngumiti pa rin si Otis Radcliffe. Oo naman, magkaibigan nga kami ni Thomas Pendleton, pero hindi na. At dahil ginulo niya ang aking bayaw, sa lahat ng karapatan, siya rin ay dapat na maging kaaway ko. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta kay Thomas Pendleton. Snap! Isang sampal ang ibinigay ng walang anumang babala. Si Thomas Pendleton sa una ay natigilan, pagkatapos ay mabilis na yumuko upang aminin ang kanyang pagkakamali. Ito ay upang protektahan ang kanyang sarili. Kung sinampal siya ng ganoon ni Julius Reed, hindi na siguro ito magiging simple ngayon. Thomas Pendleton, minsan ay itinuring kitang kaibigan, at nagbahagi kami ng ilang pakikipagkaibigan. Pero nagplano ka laban sa bayaw ko. Kaibigan mo pa rin ba ako? Walang ekspresyong sabi ni Otis Radcliffe. Malakas ang sampal na ito, at dumudugo na ang sulok ng bibig ni Thomas Pendleton. Ngunit kung ikukumpara sa sakit na dinanas ni Otis Radcliffe nang mabali ni Julius Reed ang kanyang mga paa, ang pinsalang ito ay talagang wala. Parang kilati. President Radcliffe, ito ang sandali ng aking katangahan Euro Broken Bar. Lumuhad si Thomas Pendleton sa lupa. Marahas na sinampal ang sarili. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo na iwaksi ang mga nakaraang pagkakamali ng hanggal, iligtas mo ako ngayon. Bumangon ka na, hindi masyadong maliit ang bayaw ko, at natama na kita, kaya tatawagan natin ito. Inayos ni Otis Radcliffe ang kanyang sleeve cuffs, nagsasalita ng walang pakialam. Balak niyang ikulong si Julius Reed. Tingnan kung paano nabuksan ng kanyang bayaw ang kanyang bibig para sisihin ang iba ngayon. Otis Radcliffe, kailan pa ako naging mapagbigay? Humakbang si Julius Reed, nakangiti habang nakatingin kay Otis Radcliffe. Medyo mapaghiganti ako, at gumaganti agad ako. Kung hindi, hindi ko nabali ang mga paa mo noon. Sa pagbanggit nito, nagdilim ang mukha ni Otis Radcliffe, at tuloy-tuloy ang pagkibot ng kanyang bibig. Nagbago ang mga panahon. Isa na siyang star entrepreneur ng Gonzales City, isang matagumpay na tao. At gayunpaman, ang naturang insidente ay hinuhukay na naman. Ngunit sa lalong madaling panahon, Otis Radcliffe pinamamahalaang upang bumuo ng kanyang sarili. Kahit na pinagtaksilan ako ng kaibigan mo, tinawag mo man lang akong brother-in-law, kailangan kitang bigyan ng mukha. Tumayo si Julius Reed habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tinataya si Thomas Pendleton. Hingin natin ang opinyon ng aking nakababatang kapatid. Pagkasabi noon, tumingin siya kay Terry Moore.
Iyong sampal na tinamaan ka lang niya ay parang palabas. Lumabas si Terry Moore mula sa likuran ni Julius Reed, hinubad ang Rolex sa kanyang palso, at inilawit ito sa harap ni Thomas Pendleton. Alam mo ba kung ano ito? Mariing tanong niya. Isang Rolex. Tumitig si Thomas Pendleton ng may dilat na mga mata, tinitigan ng mabuti ang relo. Ibang relo lang. Mali. Umiling si Terry Moore, biglang bumitaw. Nahulog agad ang Rolex, at matamang sinundan ito ng mga mata ni Thomas Pendleton, bumaba rin. Bang! Isang suntok ang ibinato ni Terry Moore. Direktang kumakatok kay Thomas Pendleton 3 metro ang layo. Ito ang kagalakan. Yumuko siya, kinuha ang Rolex, at ibinalik ito sa kanyang palso, ang saya ng mayayaman.